Silent Channel. Kabanata 981 hanggang 970. Maging kaaway ng buong larangan ng bituin. Mabuti naman. Ngumiti si Razor at tumango, pagkatapos ay tumingin kay Christina at sinabi ko noon na ang sinumang magbibigay ng impormasyon ay gagantimpalaan ng 1 bilyong dim coin at titiyakin din ang kanyang kaligtasan. Kaya, ngayon, sabihin sa akin ang iyong account. Okay. Agad na sinabi ni Christina ang isang bangkos ng mga numero. Matapos manatili sa Galaxy Alliance Center sa mahabang panahon, natural na mayroon siyang account. Maya-maya, nagkaroon ng mahinangding, at ipinakita ni Razor kay Christina ang kanyang account, na malinaw na nakasulat, Account Holder, Christina. Bank, Galaxy Star Bank. Kasalukuyang balanse ng account, 1 bilyong dim coin. 321,547 mga barya sa Galaxy. 1 bilyong dim coins, nakuha ko na. Naipadala na ang pera, kaya ang susunod na hakbang ay upang matiyak ang iyong kaligtasan. Muling tumingin si Razor kay Jiang Chenzo, ikaw ay isang galactic noble. Kung ang mga tao mula sa iyong kalawakan ay pumatay sa matataas na ranggo na maharlika, ang utang ay babayaran sa iyong mga matatanda sa hinaharap. Siyempre, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay mula ngayon, dapat mong tiyakin ang kanyang kaligtasan. Ang sinasabi nating mga matataas na maharlika ay palaging magiging epektibo. Alam mo ba kung ano ang gagawin? Ibinaba ni Jiang Chenzo ang kanyang ulo at sumang-ayon na iintindihan. Oo, ikinaway ni Lei Shi ang kanyang kamay, dapat kayong lahat ay tumabi. Oo, sir. Kasing lamig ng yelo ang mukha ni Jiang Chenzo nang umalis siya sa silid kung saan tinutuluyan ni Lei Shi at ng iba pa. Nangunguna lang nang hindi man lang tumitingin kay Christina. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, mahinahon niyang sinabi, ayos ka lang. Ang isang pangungusap ay naglalaman ng maraming impormasyon. Maiintindihan ng mga nakakaalam kung ano ang sinasabi niya, ngunit hindi ito maririnig ng mga hindi nakakaalam. Napailing na lang si Christina at walang sinabi. Paanong hindi maintindihan ni Christina ang ibig sabihin ni Jiang Chenzo? Kapag bumalik ako sa pansamantalang paninirahan ni Jiang Chenzo dito, ginagaranti ako na walang makakarinig. Noon lang napangiti si Christina, iyon ang sinadya ni Young Master. Hindi mo inaasahan, di ba? Ibig mong sabihin, biglang nagulat si Jiang Chenzo, dali, magsusumbong siya. Ang orihinal na plano ni Young Master, hintayin na lang na dumating ang pinakamataas na cadre at direktang patayin sila, dahan-daang sabi ni Christina, nag-alok sila ng gantimpala para sa mga pahiwatig, na madaling ilagay sa panganib si Sister Nianwei at ang iba pa, kaya't hiniling lang sa akin ng Young Master na iulat ito. Kung hindi mo kukunin ang pera, hindi mahalaga. Ang pangalawa ay hikayatin sila pasulong at patayin sila ng direkta. Kaya ayon. Dahil hindi ipinagkanulo ni Christina si Hong Dali. Agad na bumuti ang mood ni Jiang Chenzo, sabihin ko lang, paano ka ipagkanulo ng isang tao sa paligid ng Dali? Lahat kayo ay may isang planetang tahanan. Haha, maghintay hanggang makuha natin ang Soul Stone at pagkatapos ay bumalik para hanapin ang Young Master. Ngumiti si Christina at sinabing, hindi ako sapat na malakas ngayon, kaya magandang samantalahin ang pagkakataong ito upang iligtas ang Young Master mula sa pag-aalaga sa akin. Talagang, tumango si Jiang Chenzo, ito ay hindi magandang ideya. Mahusay iyon. Ngunit, kaya ba niyang patayin ang tatlong nangungunang cadre? Si Christina ay walang kaunting pagdududa, kung sinabi ng Young Master na kaya niya, tiyak na gagawin niya ito. Ang mga nangungunang cadre. Pagkaalis ni Jiang Chenzo at Christina, hinawakan ni Razor ang kanyang baba at nagtanong, Linya. Ano sa tingin mo ang posible sa sinabi ni Christina? 90%. Sinabi ni Linya, kung susundin natin ang mga salita ni Christina, nahuli muna ni Malong ang isang babaeng black level peripheral noble, at pagkatapos ay hinanap si Hong Dali. Pagkatapos ay naging interesado siya dahil sa isang babae sa paligid ni Hong Dali, at pagkatapos ay nagalit si Hong Dali. Pinatay, ang dahilan na ito ay may katuturan. Gayunpaman, ngayon sa tingin ko ay dapat nating kumpirmahin ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga haka-haka lamang. Ang pinakamahalagang bagay na kailangan natin ay kung ang mga tao sa Hong Dali ay talagang napatay. Simple lang iyan, tumawa si Razor, sa pagkakataong ito, maaari kaming mag-alok ng mas mataas na antas ng bounty. Ibig mong sabihin, tumawa si Linya. Sinusubukan ito. Malungkot na sinabi ni Gang Hong, masyado kayong makikitid at nakakainis. Kung ako yun, lalapitan ko lang at babaliin ko ang leeg ni Hong Dali, at pagkatapos ay babalik sa trabaho. Hahaha, Gang Hong, hindi mo naiintindihan ito. Sinabi ni Thunder Snake, may kasabihan na maaari kang maglayag ng 1,000 taong gulang na barko ng may pag-iingat. Kung talagang may lakas si Hong Dali na pumatay ng 8 gwardya sa isang iglap, magkakaroon ng problema kung tayo ay pabaya. May posibilidad na tumaob ang barko. Kaya, sa pagkakataong ito, natural na kailangan natin ng kanya na kumpi para matiyak na ligtas ang lahat. Pagkasabi nito, sumigaw siya ng malakas, halika rito. May pumasok na guard. Utos ni Razor, ipadala ang order at maglagay ng reward na 10 bilyong DM coin sa target na si Hong Dali. Kahit na buhay o kamatayan.
Siyempre, kung mahuli mo siya ng buhay, mas mabuti yon. Maaari akong gumawa ng desisyon at dalhin siya ng direkta sa punong tanggapan para sa espesyal na pagsasanay. Siya nga pala, biglang ngumiti si Thunder Snake at sinabing, ipadala ang mga coordinate ni Hong Dali sa lahat. Oo. Agad namang umalis ang guard. May reward na 10 billion DM coins. At kung mabibihag mong buhay si Hong Dali, maaari mo rin siyang sundan ng direkta pabalik sa punong tanggapan ng matataas na maharlika para sa espesyal na pagsasanay. Ang ganitong alok. Sino kayang tumanggi? Excited na naman ang lahat sa Fairy Planet. 10 bilyong DM coins ang kailangan para arestuhin si Hong Dali, ang black and white nobleman mula sa Milky Way. 10 billion DM coins, ano ang concept na yan? Isang buong 50 bilyong galaxy coins. Ang mga ganitong numero ay sapat na para mabaliw ang lahat. At higit sa lahat, kung siya ay matagumpay na napatay o nahuli, ang salarin ay maaaring dalhin sa punong tanggapan ng matataas na maharlika para sa espesyal na pagsasanay. Anong opportunity yun? Basta't maganda ang performance mo at bumalik ka doon na gold-plated, baka maging Galaxy Lord ka. Lord of the Galaxy, iyon talaga ang nangungunang pinuno sa Council of Elders. Si Li Xuancheng ng pamilyang Li sa Milky Way ay isang taong bumalik na may dalang ginto sa punong tanggapan ng matataas na maharlika. Kung hindi dahil kay Hong Dali, tiyak na si Li Xuancheng ang pinakamakapangyarihang tao sa buong kalawakan. Sino ba naman ang hindi maiinggit sa ganitong pagkakataon? Sino ang maaaring manatiling walang malasakit? Sa isang sulok ng Fairy Star, tiningnan ni Xiao Shengjie ang hinahanap na order at mapa na naka-holographical sa kanyang windbreaker, tumawa ng malakas, at nagsabi, kaya ikaw, Hong Dali, nag-aalala ako na hindi ako magkakaroon ng pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito ay mas maginhawa. Hindi lamang ako makakakuha ng pera sa pamamagitan ng pagpatay sa iyo, ngunit magkakaroon din ako ng pagkakataong makapunta sa mataas na antas ng pagsasanay, mga dali. Hahaha, ang swerte ko talaga. Sa katunayan, sa lakas ni Xiao Shengjie sa Trial Tower, tiyak na hindi ganoon kadaling patayin si Hong Dali, na nakalusot sa ika-30 palapag sa isang pagkakataon. Ngunit ang dahilan kung bakit malaki ang kanyang kumpiyansa ay tiyak dahil nagkaroon siya ng panibagong pakikipagsapalaran noong mga araw bago pumunta sa Fairy Star. Yung kaya, ngayon si Xiao Shengjie ay isang out-and-out ability user, at napakalakas ng kanyang kakayahan. Higit pa rito, bilang karagdagan sa pagkakaroon ng mga kakayahan, si Xiao Shengjie ay mayroon ding mas makapangyarihang trump card. Ang tatlong tao mula sa Razer ay nakaupo sa sofa, umiinom ng inumin, nakakrus ang kanilang mga paa at tumitingin sa holographic na mapa. Sa mapa, ang lokasyon ng Hong Dali ay isang maburol na lugar na may mga bundok sa likod. Sa oras na ito, mayroong hindi mabilang na maliliit na tuldok, lahat ay nagmamadali patungo sa lokasyon ng Hong Dali. Kung ang isang may trypophobia ay makakita ng ganoong klaseng eksena, ang kanilang anit ay manhid at ang goosebumps ay lalabas sa buong katawan. Ito ang kapangyarihan ng pera, haha. Tumawa si Razer at buong pagmamalaki, sapat na ang bounty na 10 bilyong dime para makalimutan ng mga tao ang lahat ng panganib. Tunay na walang magagawa ang isang itim na antas sa Hong Dali. Tiyak na alam ng mga taong iyon ang banta. Kaya naman, kusang bubuo sila ng team para sa bounty. Kung ang isa o dalawang tao ay hindi gumagana, ang pagkubkob ng 10, 8, o daan-daang tao ay hindi na kailangang bigyan ng pansin. Moralidad man lang kahit na ito ay isang labanan sa gulong, ito ay malamang na mapapagod sa Hong Dali, haha. Oo, hindi ko lang alam kung ilang tao mula sa Milky Way ang kabilang sa mga taong ito. Tumawa si Linya. Mga tao, mahirap makita. Kung tutusin, ang puso ng mga tao ay hiwalay sa isa't isa. Sa harap ng napakalaking interes, normal lang sa magkapatid na magkaaway at maging magkaaway ang mag-asawa. Hindi maliit na bagay para sa ating mga matataas na maharlika ang 10 bilyong barya. Mga numero, pabayaan ang mga ordinaryong mandirigma na ito. Tama siya. Sa harap ng napakataas na gantimpala na ito, ang mga tao ay gumaganap ng mga napakabaliw na eksena. Hoy, mga kapatid sa harap, hintayin mo ako. Isang black and white peripheral noble ang sumigaw sa isa pang black and white na tumatakbo sa harapan, ay snipe mo rin ba si Hong Dali? Oo, ikaw talaga. Nang marinig ng lalaki ang sigaw, agad siyang tumigil at nagtanong, sino ka, kapatid? Taisho Galaxy, sabi ng unang tao, nabalitaan ko na ang lakas ni Hong Dali ay hindi mababa, mas mabuting pumunta tayo bilang isang grupo. Kung hindi, ikaw ay magiging isang kumpletong kanyan, hindi ka makakakuha ng anumang pera, at ang iyong buhay ay madaling mawala. Sa tingin ko rin, bumuo ng isang grupo. Kahit na ang pera ay magiging mas kaunti pagkatapos bumuo ng isang grupo, pagkatapos ng lahat, ang paggastos ng iyong buhay ay hari. Haha, kailangan eh. Sabay na tumayo ang dalawa. Di nagtagal, ang isa sa kanila ay tumingin muna sa malayo, at biglang nagsalita ng malakas, tingnan mo, isang itim at puti na lalaki ang paparating doon. Malaking backer iyon. Kung guguluhin mo siya, tama. Oo, punta tayo dyan ngayon din. Haha, sa black and white team na nangunguna sa atin, mas magiging confident tayo. Kaya, hindi mabilang na mga tao ang nagsimulang magtipon ng mabilis. Maraming mga koponan ang may daan-daang tao.
Ang ilang mga koponan ay may higit sa 1 o 12 mga tao. Mayroon ding ilang black and white level na nagpaplanong kumain ng mag-isa at 3 o 5 black and white level sa mga grupo. May mga maliliit na grupo na ganito sa lahat ng dako. Ang ilan sa kanila ay tumatakbo sa lupa, at ang ilan sa kanila ay lumilipad sa kalangitan sa mga higanteng ibon. Sa loob lamang ng 1 oras o higit pa, si Hong Dali ay naging isang pampublikong kaaway. Lahat ay nagpaplano kung paano siya papatayin o hulihin ng buhay. Sa oras na ito, sa buong Fairy Star, si Hong Dali ay walang ibang maaaring maging kaibigan, maliban sa mga dinala niya. Sa oras na ito, siya ang kalaban ng buong Star Territory. Kabanata 982, kung gaano karami ang dumating ka, sisirain ko ang kasing dami mo. Young Master, tuwang-tuwang dinilaan ng dugong demonyo ang kanyang mga labi habang tinitingnan niya ang makakapal na itim na butik sa kanyang windbreaker na papalapit sa kanya, nang lumabas ang wanted order na ito, tila maraming tao ang nasa sabik. Hahaha. Bilang isa sa 4 na hari ng Killer World sa orihinal na mundo, dahil ang pangalan niya ay Blood Demon, natural na hindi siya isang mabuting tao. Sa Earth, siya ay isang mamamatay tao, ngunit dito, siya ay hindi pumatay ng sinuman sa loob ng mahabang panahon, at siya ay talagang naiinip. Ngunit sa pagkakataong ito ay halata na sa wakas ay mapapatay ko na siya. Tingnan ang siksikan na kanyang nakumpay. Hoy, mukhang maingat ang top cadre na ito, alam niya kung paano siya tawagin na Cannon Fodder. Tumawa ng malakas si Hong Dali. Hindi siya mahilig manggulo, pero hindi ibig sabihin na takot siya sa gulo. Ang sinumang maglakas loob na hawakan ang kanyang kaibigan ay parurusahan niya at hinding-hindi niya makakalimutan ang mga kahihinatnan nito sa buong buhay niya. Mga kapatid, tiningnan ni Hong Dali ang holographic projection sa huling pagkakataon, at pagkatapos ay malakas na sinabi, humanap muna tayo ng magandang lugar at maghanda para makipaglaban. Nag-aalala kami na maantala ang oras. Dahil ang kabilang partido ay napaka-kooperatiba, hindi tayo maaaring maging magalang. Okay. Sabay-sabay na sigaw ng ilang tao. Totoong hindi lahat ay may ganitong pagkakataon para makapatay ng ganito. Mamatay ka man talaga sa labanan, sulit ang buhay mo. Siyempre, ang labanan ay isang labanan, at hindi kailanman sasalakayin ni Hong Dali ang isang bato na may itlog. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya kayang hilingin na lang sa ilang tao na harapin ang napakaraming black level na tao. Kakagatan ng mga langgam ang elepante hanggang mamatay. Kapag ang numero ay umabot sa isang tiyak na antas, magkakaroon ng pagbabago sa husay. Lahat ng magagandang hayop, sigaw ni Hong Dali, panahon na para tulungan mo ako, ha. Habang sumisigaw siya, bahagyang yumanig ang lupa. 1 dosenang giant armored sword-horned rhinoceroses ang sumugod na may dagandong at naghintay hanggang sa sila ay nasa harap ng Hong Dali. Sa sandaling huminto sila, tumalon si Hong Dali sa likod ng mga rhinocero at itinuro ang anumang direksyon, mga kapatid, oras na para labanan, patayin silang lahat. Boom! Maraming tao ang tumalon lahat sa likod ng rhinoceros. Hindi mahalaga kung saan ang direksyon na iyon, ito ay tumatakbo sa lahat ng paraan. Ang armored sword-horned rhinoceros na ito ay higit sa 10 metro ang haba at tumitimbang ng 12 tonelada. Ang kanilang mga binti ay mas mahaba kaysa sa mga rhino sa Earth, at ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng bakal na baluti. Tumatakbo sila sa bilis ng kidlat, at nakakatakot ang pag-charge pasulong ng ganito. Sa spaceship kung saan naroon ang 3 tao mula sa Razor, tiningnan ni Razor ang holographic projection screen at mahinang sinabi, si Hong Dali at ang iba pa ay nagsisimula ng tumakas. Well, sundin ang direksyong ito. Ang unang wave na makakasalubong nila ay isang A-Cannon Fodder team ng 31 Black Level Nobles. Brother Razor, sa tingin mo ba ay maglalagay ng anumang banta ang 30 taong ito kay Hong Dali? Tanong ni Linya sa gilid. Well, mahirap sabihin. Saglit na nag-isip si Razor at biglang may pinindot sa kamay niya. Biglang, ang mapa na ipinapakita sa holographic projection ay pinalaki ng 10 beses, at kasabay nito, ang screen ay nagbago mula sa isang malaking tuldok na mapa sa isang mas tiyak na maliit na mapa. Ang bawat isa sa Hong Dali at ang iba pa dito ay halos 2 sentimetro ang taas. Wala akong makitang malinaw maliban sa mukha ko. Lahat ng iba ay halata. Ito ay isa sa mga pangunahing teknolohiya na pinagkadalubhasaan ng matataas na maharlika. Holographic na pagsubaybay sa buong ibabaw ng planeta. Ang ganitong mga larawan sa pagsubaybay ay ganap na nakasynchronize sa real-time at halos hindi kailanman nabaluktot. Halos lahat ng galaw ng taong binabantayan ay makikita. Magsisimula na ang contact. Sa pagtingin sa holographic map simulation sa kanyang harapan, nag-cross arm si Razor at mahinahong sinabi, malalaman mo kung anong uri ng lakas mayroon itong Hong Dali. 31 black level, sa napakaraming tao, pakiramdam ko ay hindi nila mapipigilan ng husto si Hong Dali at ang iba pa. Inilabas ni Gang Hong ang kanyang mga ngipin at ngumiti, ang itim na antas ay hindi isang malambot na persimmon. Well, sa palagay ko ay dapat pareho ito. Tumanggo si Linya, hanggat hinaharangan nila sila ng 10 o 20 puntos, ang iba ay makakapalibot sa kanila. Ang panig ni Razor ay sumusubaybay sa real time, at malapit nang makita ng panig ni Hong Dali ang unang alon na darating upang maghanda.
Mariing ikanaway ni Hong Dali ang kanyang kamay sa mga mamamatay tao na Black Level Peripheral Aristocrata, ang 31 lalaking pangkat na binanggit ni Thunder Snake, patayin. Sa pagkakataong ito, dahil sa pangyayari ni Li Nianwei, talagang nagalit siya. Ang isang taong kadalasan ay medyo mabait ay tiyak na mababaliw kung siya ay talagang nababalisa. Ang sinumang maglakas loob na manggulo ay papatayin ng walang salita. Boom, 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 mahigit 100 nakabaluti na mga rinong may sungay na espada ang sumugod patungo sa mahigit 20 katao sa kabilang panig. Tumakbo sila ng napakabilis. Sa orihinal, ang mga taong ito sa antas ng itim ay mayroon ding napakalakas na lakas, ngunit sa hindi inaasahan ay medyo hindi pa rin ako handa para sa gayong eksena. Duwang, duwang. Ilang tunog ng banggaan ang tumunog, at ang black level na peripheral noble sa harapan ay direktang pinaalis ng mga rhino-zero. Sa round na ito ng banggaan, 8 tao ang namatay, at ang natitirang 12 tao ay desperadong umatras. At sa sandaling ito, naglabas si Hong Dali ng susunod na utos. Patayin! Patayin at umalis! Sigaw ni Hong Dali. Ang kanyang pangalawang gear at Star Knight transformation ay kumakain ng mga health point, at ngayon ay mayroon na lang siyang 156 na skill point na natitira sa kanyang reserba. Kasama ang kanyang sariling 100 puntos sa kalusugan, mayroong kabuuang 256 na puntos. Sa madaling salita, maaari mong gamitin ang pangalawang gear ng halos 6 na beses, o 2 beses ang pagbabagong Star Knight. Ang magandang bakal ay dapat gamitin sa talem. Upang harapin ang mga sari-saring isda na ito, natural na hindi niya kailangang kumilos. Haha, okay. Natural na alam ni na Levi's, Blood Demon, Liang at Yehuayon ang tunay na lakas ni Hong Dali, na maaaring pumatay sa mga bantay sa paligid ni Malong sa isang iglap. Sino si Malone? Matataas na maharlika. Paanong mababa ang lakas ng mga bantay sa paligid niya? Kaya makikita na alinman sa Hong Dali ay hindi kumikilos, o kapag ginawa niya, ito ay magiging kumukulog. Direktang tumalon si Levi mula sa likod ng nakabaluti na mga rhino-zero na may sungay ng espada, at sa isang galaw, ito ay 800%. Sa tulong ng ikatlong antas ng Dark Energy, siya mismo ang huminto sa 5 itim na antas ng kalaban. Mabigat na pressure. Ang bawat suntok ay may kakayahang pindutin ng husto. Ang mga maharlika sa antas ng itim na ito ay maaari lamang ituring bilang ang pinakamahina na kumpe ng kanyan. Sa paglipat ni Levi, isang black level peripheral noble ang nadurage sa isang meat pie sa isang encounter. Ang lahat ng buto sa kanyang katawan ay nabasag, at hindi na siya maaaring mamatay. Hehe, para lang masubukan ang kakayahan ko. Humalaklak ang dugong demonyo. Lumitaw kung saan-saan sa kanyang katawan ang mga spike na may kakayahang tumusok sa bakal. Gamit ang isang daliri, tinusok niya ang ulo ng isang black level peripheral noble. Ang kakayahang ito ay talagang angkop para sa akin, haha. Ugali ng dugong demonyo na pumatay sa isang hampas at makatakas ng libu-libong milya ang layo. Bagaman hindi madaling makatakas sa libu-libong milya dito, hindi mahirap pumatay sa isang hampas. Medyo nahirapan si Liang dito, higit sa lahat dahil medyo hindi pa siya sanay sa kakayahan ng Blood Soul Stone, kaya pangunahing ginamit niya ang 6 styles at Dark Energy para sa suntukan. Ang Blood Soul Stone na ito ay mayroon pa ring isang benepisyo pagpapabilis ng daloy ng dugo. Ang epektong ito ay katulad ng pangalawang gear ni Hong Dali, na maaaring lubos na mapabuti ang mga pangunahing katangian ng katawan. Si Yehuayon ay medyo simple. Ang kanyang sariling lakas ay mas mababa kaysa kay Levi at sa iba pa, ngunit dahil sa badass aura ni Hong Dali, ang kanyang lakas ay higit sa doble, at hindi mahirap harapin ang mga ordinaryong black level na ito. Medyo mahirap para sa isang tao na harapin ang ilang mga itim na antas, ngunit ito ay higit pa sa sapat para sa logistical defense work. Sa ilang pag-ikot lang, ang mga itim na antas na ito ay natakot lahat. Mga gumagamit ng enerhiya, ang mga taong ito ay lahat ng mga gumagamit ng kakayahan. Sa sandaling makita ng mga black level na peripheral noble sa likod ang poster na ito, agad silang nagsimulang umatras sa likuran. Oh my god, silang 4 ay mga ability user, at 2 sa kanila ay lahat sila ay level 3 dark energy. Hindi mo ako matatalo, tumakas ka. Nakikita na ang bawat kinuha ni Hong Dali ay isang taong may kakayahan, at ang 2 pinakamalakas sa kanila ay ang level 3 dark energy. Ano ang konsepto? Si Li Haokong, isa sa nangungunang 5 itim at puting maharlika sa kalawakan, ay nasa antas na ito. Ang mga ordinaryong itim na antas, na may antas ng 2 madilim na enerhiya, ay itinuturing na maganda. Crush, crush talaga. Gusto mong tumakas. Humalaklak si Hong Dali, pagiging mabuting tao kapag oras na para maging mabuting tao, at pumatay kapag oras na para pumatay, kailangan mong pumatay. Ngayon ang aking panig ay may kalamangan. Paano kung ang kabilang partido ang may kalamangan? Hahayaan ba niya ang sarili niya? Kaya nang maisip niya ito, walang naramdamang pasanin si Hong Dali sa kanyang puso. Naunawaan pa rin niya ang prinsipyo ng pagputol ng damo sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga ugat, huwag iwanang buhay ang sinuman. Okay, masasabing ito ang gusto ng iilan. Ang dugong demonyo ni Levi ay pangunahing umatake, siya ay sumugod sa grupo ng kaaway sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, ang tigre ay pumasok sa grupo ng mga tupa,
at isang madugong bagyo ang naganap sa loob ng ilang pag-ikot. Sa orihinal, ang higit sa 30 Black Level Peripheral Nobles ng kalaban ay itinuturing na isang malakas na puwersa, ngunit sa isang engkwentro, natalo sila ng Armored Swordhorn Rhinoceros. 9 na tao ang namatay at humigit kumulang 20 tao ang naiwan. Hindi sila kalaban ni Levi's at ng iba pa. Mabigat na pressure. Isa pang mabigat na pressure move, sinuntok ni Levi's ang isang Black Level Peripheral Noble sa dibdib, at na-distort ang espasyo. Ang Black Level Peripheral Noble ay nakasentro sa dibdib at bumagsak sa loob, kwek, kwek, kwek. Nagkaroon ng marahas na tunog ng mga buto na nabali, at sa isang kisap mata, ito ay napisil sa isang meat pie, at ang dugo ay naspray sa buong lupa. Saksakin. Hindi rin magalang ang dugong demonyo dito. Ang kanyang paggalaw mismo ay isang pagsasanib ng 6 na paggalaw, na napakabilis. Ang bawat pag-atake ay ginagawang hindi kayang bantayan ng kaaway ito. Hay! Ang kalaban ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na pigilan siya, at ang kanyang ulo ay tinusok. Gayunpaman, sa loob ng 2 minuto, ang 31 Black Level na tropa na dumating upang palibutan si Hong Dali ay ganap na nalipol, na walang iniwang buhay. Ha. Kung maglakas loob kang lumapit at patayin ako, darating ka ng may buhay, ngunit hindi ka babalik ng may buhay. Patuloy na nakaupo si Hong Dali sa likod ng Rhino. Hindi man lang siya kumibo, tapos na ang laban. Matapos bumalik ang lahat ng Levi's at iba pa sa likod ng Rhinoceros, tumangala si Hong Dali sa langit at tumawa ng malakas. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at iniunat ang isang gitnang daliri, mataas na ranggo ng mga maharlika, tiyak na nakikita mo ako, di ba? Ha. Gawin mo. Itinuro niya ang kanyang daliri sa langit at direktang nagdeklara ng digmaan sa matataas na ranggo ng Demon's Star Territory. Ang mga nakayapak ay hindi natatakot sa mga nagsusuot ng sapatos. Ilang tao ang darating, ilang tao ang papatayin ko. Kabanata 983 Zayn Lake. Sa loob ng spaceship na sinakyan ni Razor. Sa pagtingin kay Hong Dali, na itinaas ang kanyang gitnang daliri sa langit, ang 3 tao mula sa Razor ay mukhang sobrang pangit. Ang 31 Black Level Peripheral Noble Team ay ganap na nabura, at ang oras ay wala pang 2 minuto. Ano ang konsepto na iyon? Katumbas iyon ng katotohanan na hindi bababa sa 2 tao sa koponan ni Hong Dali ang nakapasok na sa threshold ng stellar level. Kung wala kang ganoong lakas, hindi mo magagawa ito. Napakabilis, sabi ni Linya sa sorpresa, akala ko ay hindi bababa sa 10 hanggang 8 puntos. Kahit na maaari nilang ganap na sirain ang isa't isa, ako ay masasaktan pa rin sa ilang mga lawak. Hindi ko inaasahan na si Hong Dali ay hindi man lang kumilos. Ang aking mga nasasakupan lamang ay kayang patayin silang lahat sa loob ng 2 minuto. Haha, parang napakalakas ng mga taong ito. Tumawa si Gang Hong, gusto ko ito, para pagdating ng oras ng laban, magsaya tayo. Kung hindi, napakawalang kwenta niya para pumatay. Mukhang itong Hong Dali ang tunay na mamamatay tao. Hinawakan ni Razor ang kanyang baba at sinabing dahan-dahan, maaari niyang pumatay ng higit sa 30 Black Level na tao sa loob ng 2 minuto. At hindi pa kumikilos si Hong Dali, kaya kung tutusin dito, may kakayahan silang patayin kaagad ang mga Malong Guards. Sigurado iyan. Tumanggo si Linya, kung gayon, gamitin natin itong kanya na kumpi para subukan ito. Gaano kaya kalakas ang Hong Dali? Siyempre naman. Napangiti si Lei Shi, mukhang gusto talaga akong sepresahin itong Hong Dali na ito. Pero ngayong nakumpirma na, magpadala tayo ng tao doon. Galaxy, halika rito. Direktang tumawag si Razor sa mga gwardya, na tukoy na ang mamamatay tao. Dapat mong ipadala ang mga tao sa Galaxy upang hukayin ang lahat ng may kaugnayan sa Hong Dali at i-execute silang lahat. Oo, sagot ng guard. At, nagpatuloy sa pag-utos si Razor, sabihin sa mga maharlikang galactic na iyon na maghanda ng kabayaran para sa akin. 2 trilyong dim na barya. Kung maglakas loob kang magbayad ng wala pang 1 sentimos, sisirain ko sila. Go! Naiintindihan. Agad namang umalis ang mga guard. Haha, parang ang saya ko sa pagkakataong ito, tumawa si Linya at sinabi, 2 trillion dim coins, kahit na naipon sila ng mga maharlikang galactic sa loob ng maraming taon, hindi ganoon kadaling ilabas ang mga ito, di ba? Sa pagkakataong ito, silang ngunit oras na talaga para mawala ang kanyang balat. Oo naman. Razor. Tumango, patuloy na subaybayan si Hong Dali. Kikilos tayo kapag nalaman natin ang tunay niyang lakas. Biglang naging malungkot ang mukha ni Linya, hindi, ang direksyon na kanilang pupuntahan ay dapat na Zayn Lake. Ano? Matapos marinig ang salitang Zayn Lake, biglang nagbago ang ekspresyon ni Razor, palakihin ang mapa, dali. Sa panig ni Hong Dali, 5 tao ang sumakay sa Armored Swordhorn Rhino sa lahat ng paraan. Nakatagpo nga sila ng ilang grupo ng mga Black Level Peripheral Noble Team, ngunit gaya ng sinabi ni Hong Dali, sisirain nila ang kasing dami ng dumating. Ang isang pangkat ng higit sa 100 tao ay hindi sapat upang punan ang puwang sa pagitan ng kanilang mga ngipin. Kung nakatagpo ka ng 12 ng mga tao na pabaya at pabaya, kung nakatagpo ka ng daan-daang tao, ang pinakamasamang bagay na maaari mong gawin ay patayin sila saglit.
Anyway, si Hong Dali ay nakasakay sa isang rhinoceros. Mag-charge pabalik-balik sa buong larangan ng digmaan. Si Levi's at apat na iba pa ay nasa lupa upang harapin ang iba. Sa makatuwid, saan man dumaan si Hong Dali at ang iba pa, mayroong tunay na ilog ng dugo. Saglit. Ang titulo ni Hong Dali ay unti-unting nagbago mula sa walang katulad na henyo na patuloy na umabot sa ika-30 palapag ng Trial Tower tungo sa Hong Dali the Executioner, Hong Dali the Butcher, Hong Dali the Murderer, at iba pa. Matapos ang halos isang araw na lumipas tulad nito, ang 5 tao na koponan ni Hong Dali ay pumatay ng hindi bababa sa 500 itim at puti na tao. Sa oras na ito, ang iba pang ordinaryong itim at puti na antas ay hindi na nang ahas na lumapit. Ang mga tao ay nagsimulang magtipon ng mabilis, at ang ilang mga tao ay medyo nayanig dahil napakaraming tao at napakakaunting mga bounty point. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang bounty ay mabuti, ito ay nangangailangan ng isang buhay na bulaklak. Bilang resulta, sa sandaling ito, isa pang wanted order ang inilabas. Ang gantimpala para sa Hong Dali ay 100 bilyong DM coins. 100 bilyon. Ang ganoong bilang ay agad na nagpalakas sa mga puso ng mga medyo nanginginig noon. Ang ilan sa kanila lamang ay hindi sapat, ngunit kung sila ay pinagsama sa iba pang itim at puti na antas na maharlika, gaano man karami ang mayroon, tiyak na magiging kapaki-pakinabang sila. Sa makatuwid, sa sandaling mailabas ang wanted na order na ito, ang hindi mabilang na black level na peripheral noble sa buong fairy planet ay nagsimulang mabilis na magtipon sa paligid ng ilang black and white level na noble. Ang bilang ng mga tao ay dumami. Mula sa higit sa 100 tao sa simula, mabilis itong naging isang malaking pangkat ng 2 hanggang 300 tao, patungo sa direksyon ng Hong Dali, pinalibutan at pinigilan sila. Hahaha, ang saya talagang pumatay ngayon. Nakasakay sa likod ng mga rhinocero na may sungay ng espada, tumawa si Levi's. Ngayon, talagang masaya siyang pumatay. Sa partikular, ang ganitong uri ng pagpatay ay medyo naiiba sa ginawa niya sa Earth noon. Ang tanging bagay sa mundo ay pera, kaya kapag pinatay mo ang mga target na iyon ng may magandang karakter, palagi kang makakaramdam ng kaunting hindi komportable. Ngunit sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba, walang psikolohikal na pasanin. Dahil nandito ang mga taong ito para magpakamatay. Ang mga pumatay ay laging papatayin. Hindi na kailangang magpakita ng anumang awa. Gawin mo lang kapag nakilala mo sila. Ha, sabi ni Hong Dali sa oras na ito, ang kanyang mukha ay wala na ang kawalang puso nito noon. Gamitin ang anumang saloobin na gusto mo sa anumang sitwasyon. Hindi kailanman mabibigo si Hong Dali na makilala ang sitwasyon. Hindi ganoon kadaling patayin ako, dinilaan ni Hong Dali ang kanyang mga labi at dahan-daang sinabi, aabutin ng 2 araw para makapasok ang Golden Emperor Gu sa Starfield ng New Earth. Sa panahong iyon, hindi na tayo mag-aalala. Sasabihin ko sa mga matataas na noble na hindi siniseryoso ang buhay ng tao na tayo, ang Earthlings, ay hindi ganoon kadaling guluhin. Oo, hindi kami ganoon kadaling guluhin. Sabay-sabay na sigaw ng ilang tao. Tumingin si Ye Huayon sa likod ni Hong Dali at nakaramdam ng sobrang komplikado sa kanyang puso. Hindi niya akalain na ang isang tao ay magkakaroon ng ganoon kalakas na pagkakaisa. Ang mga tao sa kanyang paligid ay hindi man lang natukso ng malaking bounty na 100 bilyong DM coins. Kahit anong klaseng kalaban ang kaharap natin, lagi natin silang kakaharap ng tawanan at tawa. Kung gaano karami ang darating ay mawawasak, anong dakilang mga salita. Ngunit kung pag-iisipan mong mabuti, ang gayong tao ay talagang karapat-dapat na sundin. Kahit ako ay nakakuha ng Soulstone pagkatapos ko lang siyang makilala, nang walang pag-aalinlangan o pagdududa. Ang gayong tao ay tiyak na karapat-dapat na pagsilbihan siya. Young Master. Oh, simula ngayon, ikaw na rin ang magiging Young Master ko. Young Master, sa pag-iisip nito, bahagyang ngumiti si Ye Huayon at biglang nagtanong, saan tayo susunod? Susunod. Tumingin si Hong Dali sa paligid at biglang nakita ang isang malaking lawa sa kanyang harapan, pumunta tayo sa tubig. Magpahinga tayo. Ha? Pupunta sa tubig. Natigilan si Ye Huayon, hindi ako masamang tao. Walang problema, sumunod ka lang sa akin. Natawa si Hong Dali at agad na itinuro ang grupo ng rhino sa baybayin ng malaking lawa. Pagdating niya, tinapik niya ang likod ng rhinoceros mount at sinabing, sige, salamat sa pagsusumikap mo. Bumalik muna kayong lahat. Maglaro muna tayo sa tubig. Tugon ng grupo ng rhino, masuyong pinunasan niya ang kamay ni Hong Dali, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo palayo. Mga kapatid, pumunta tayo sa tubig at magpahinga. Magsimula na tayong maglakad. Sa puntong ito, tumalon si Hong Dali at direktang tumalon sa tubig. Ang kabilang panig ng Fairy Star. Kinuha ni Ling Xiaoyi si Li Nianwei at mabilis na hinanap ang lugar kung saan ang Shuangxing Golden Eagle na sinabi nila ay batay sa mga salita ng 2 taong dumaan noon. Pagdating pa lang dito ay natigilan silang dalawa. Isa talaga itong malaking grupo ng Black Star Golden Eagles. Ang Shuangxing Golden Eagle na ito ay may katawan na ginto at itim. Ang buong katawan nito ay ginto at natatakpan ng pinong itim na linya. Ang mga balahibo sa mga pakpak nito ay itim. Ang bawat isa ay halos 5 metro ang haba at may napakatalas na balahibo.
Isang tuko ng agila, at isang maliit na gintong sungay sa ibabaw ng ulo nito. Huwak! Sa sandaling makita ng malaking grupo ng Shuangxing Golden Eagles na ito sina Ling Xiaoyi at Li Nianwei, agad nilang ikinasawan ang kanilang mga pakpak at pinalibutan sila. Kinabahan sina Ling Xiaoyi at Li Nianwei, ngunit hindi natatakot. Nanatili silang dalawa sa Hongdali ng mahabang panahon, at lalo silang naging mahilig sa mga hayop. Ang mga hayop sa Fairy Star na ito ay napaka-espiritual at hindi madaling umatake sa mga tao. Hello, maingat na sabi ni Ling Xiaoyi, narito ang aking kaibigan upang magpagaling. Patawarin mo ako sa pag-istorbo sa iyo. Ga, ang mga Shuangxing Golden Eagles na iyon ay tumagilid ang kanilang mga ulo at tumingin sa kanilang dalawa, at mabilis na naghiwalay, isang malaking gintong agila, mga 8 metro ang taas, ay lumabas sa grupo ng mga agila at lumapit kina Ling Xiaoyi at Li Nianwei. Hindi man ito makapagsalita ay napakabait ng mga mata nito. Dahil nakaramdam ito ng mabuting kalooban mula kay Ling Xiaoyi at sa dalawa pa. Ito ang uri ng likas na mabuting kalooban na halos maaaring makipag-usap sa mga hayop, at walang ganap na hindi totoo tungkol dito. Quack! Ang malaking Golden Eagle ay unang tumingin kay Ling Xiaoyi, pagkatapos ay kay Li Nianwei, at hindi nagtagal ay nakita niya ang pinsala sa balikat ni Li Nianwei. Itinagilad nito ang ulo at tiningnan ito ng mabuti, pagkatapos ay iniunat ang malalaking pakpak at binalot ang buong katawan ni Li Nianwei sa loob ng mga pakpak. Quack! Itinaas nito ang ulo at sumigaw. Ang mga gintong agila sa paligid nito ay naghiwalay lahat, at isang kalsada ang lumitaw sa gitna. Sa dulo ng kalsada ay isang kuweba. Madilim ang kuweba, at pinrotektahan ng gintong agila si Li Nianwei gamit ang mga pakpak nito at dir-diretsyong naglakad. Sumunod si Ling Xiaoyi. Pagpasok namin sa kuweba, may mga gintong itlog kung saan-saan. Malinaw na ito dapat ang pugad ng gintong agila. At sa gitna mismo ng pugad, sa isang batong plataporma, ay isang maliit na gintong bato na tuloy-tuloy na nakalagay. Ang maliit na bato ay maulap at may mahinang bango. Si Ling Xiaoyi at Li Nianwei ay parehong nakakita ng ganoong mga bato dati, at tiyak na hindi sila pamilyar sa lahat. Soulstone. Oo naman, napakadaling makahanap ng mga soulstone sa isang lugar kung saan nagtitipon ang napakalaking grupo ng mga hayop. Ga, sa pag-akay sa kanilang dalawa sa soulstone, ang malaking Golden Eagle ay tinusok ang braso ni Li Nianwei sa isang kagat. Malaki ang katawan nito, ngunit matalino ang puwersa nito. Ang halik na ito ay talagang nakabasag lamang ng isang maliit na butas. Isang bakas ng dugo ang damaloy pababa. Pagkatapos ay kinuha ng malaking Golden Eagle ang Golden Soul Stone sa tuko nito at marahang inilagay ito sa sugat ni Li Nianwei. Nagniningning ang gintong liwanag. Sabay-sabay na naghiyawan ang lahat ng mga gintong agila sa paligid. Mabilis na naghilom ang sugat sa braso ni Li Nianwei at kitang-kita sa mata. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang iminulat ni Li Nianwei ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay malabo, kaakit-akit, at halos lahat ay nakikita. Salamat. Marahan na tinapik ni Li Nianwei ang mga pakpak ng gintong agila. Kwak-kwak, ang malaking Golden Eagle ay labis na nasa sabik. Biglang umusbong ang isang pares ng ginintoang pakpak mula sa likod ni Li Nianwei. Kabanata 984 na kakayahang manghiram. Iyan ay isang pares ng mga pakpak na ganap na gawa sa metal. Gold, na may malabong itim na pattern, at ang buong katawan ni Li Nianwei ay natatakpan din ng isang layer ng golden metal armor. Ang mga metal na armor na iyon ay mukhang malambot, ngunit sa paghusga mula sa kinang sa mga ito, walang sino man ang magdududa sa katatagan ng armor. Sister Nianwei. Natigilan si Ling Xiaoyi. Pagkatapos ng maikling bulalas, tuwang-tuwa si Ling Xiaoyi at sinabing, Sister Nianwei, sa ganitong paraan, mabilis mong matutulungan ang Young Master. Ngayon na. Hindi niya alam kung alam na ni Hong Dali ang tungkol sa pagpatay kay Malong, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay matutulungan na ni Li Nianwei si Hong Dali. Tulad ng para sa kanyang sarili, ang susunod na bagay na dapat gawin ay natural na ipagpatuloy ang paghahanap para sa Soul Stone. Bueno, mayroon na akong lakas para tulungan ang Young Master. Napuno ng masayang ngiti ang mukha ni Li Nianwei. Pinatay ng Young Master si Lord Malong, isang mataas na aristokrate ng Demus Star Domain, para sa kanyang sariling kapakanan. Ngayon na sa wakas ay mayroon na siyang lakas sa totoong mundo, ang unang bagay na naiisip niya ay ang bumalik sa Young Master na si Hong Dali. Huwak! Nang makitang aalis na si Li Nianwei, huminto ang malaking gintong agila. Direkta itong huminto sa harap ni Li Nianwei, ibinuka ang kanyang mga pakpak, at tumanggi na paalisin silang dalawa. Ito naman, bakit hindi mo kami paalisin? Kumunat ang noo ni Li Nianwei. Dinala ako ng malaking Golden Eagle para kunin ang Soul Stone. Ako ay talagang nagpapasalamat, ngunit hindi ito humiling sa akin na umalis. Para saan ito? Kwak, ang malaking Golden Eagle ay tumitig ng malalim sa mga mata ni Li Nianwei, pagkatapos ay tumalikod at pinangunahan ang daan. Sister Nianwei, pinag-isipan ito ng mabuti ni Ling Xiaoyi at biglang sinabi, mukhang dadalhin tayo nito sa ibang lugar. Ngunit ang Young Master, nakagat ni Li Nianwei ang kanyang labi. Masyado nga siyang balisa. Gusto niyang bumalik sa Hong Dali sa lalong madaling panahon at sabihin sa kanya na ayos lang siya.
Hindi lamang ito mabuti, ngunit isinasama din nito ang mga soul stone. Maging ang mga sugat sa kanyang katawan ay tuluyan ng gumaling. Ngunit ang malaking gintong agila na ito ay malinaw na may iba pang mga bagay na dadalhin sa kanya upang makita, kaya, Sister Nianwei, alam kong nababalisa ka, payo ni Ling Xiaoyi, ngunit gaano ka man kabalisa, hindi ka magtatagal. Tara at tingnan natin kung ano ang sasabihin nito sa atin. Ito. Nag-isip sandali si Li Nianwei, at tama nga ang sinabi ni Ling Xiaoyi. Ang paghahasa ng kutsilyo ay hindi titigil sa pagpuputol ng kahoy. Maaari rin itong pumunta at tingnan muna, okay, let's go. Sumunod naman agad ang dalawa. Pinangunahan ng malaking gintong agila ang dalawang tao sa mga bundok at kagubatan. Ang teritoryo ng mga Black Star Golden Eagles na ito ay halatang napakalaki, na sumasakop sa ilang malalaking tuktok ng bundok. May mga talas-talas na bato sa gitna ng mga bato, ngunit ang malaking gintong agila ay naglalakad sa patag na lupa, tulad nito. Malapit na. Dumagundong ang tunog ng tubig sa unahan, at dumating sina Li Nianwei at Ling Xiaoyi. Mabangis na sinabi ni Ling Xiaoyi, mukhang isang talon. Sure enough, pagkatapos lumiko sa dalawang kanto, dumating silang dalawa sa harap ng isang malaking talon. Ang talon ay higit sa 300 metro ang lapad. Ang rumaragasang tubig ay nagmula sa kung saan, ngunit ito ay napakabilis. At sa ibaba lamang ng daloy ng talon. May malaking bato sa dalampasigan. May mga kumpol ng maliliit na bulaklak, puro kristal na asol, at maliliit na gintong prutas. Ito ay. Dinala silang dalawa ng malaking Golden Eagle sa ganoong lugar, at hindi alam ni Ling Xiaoyi at Li Nianwei kung ano ang ibig sabihin nito. Pero hindi nagtagal, naintindihan nila. Ang malaking gintong agila ay lumapit sa maliit na bulaklak, ibinaba ang kanyang ulo, pumitas ng isang maliit na prutas, pinitik ito, at inihagis ito sa kamay ni Li Nianwei, at pagkatapos ay humirit ng 2 beses. Kuya daw, gusto mo bang kainin ko ito? Tanong ni Li Nianwei, hawak ang maliit na gintong prutas. Huwak! Tumango ang malaking gintong agila. Okay. Dinala siya ng malaking gintong agila upang hanapin ang soul stone. Ang maliit na prutas na ito ay hindi dapat maging isang mortal na bagay. Hindi man lang ito inisip ni Li Nianwei at kinain ang maliit na prutas sa isang kagat. Sa isang iglap, ang buong katawan ni Li Nianwei ay nagbuga ng gintong liwanag. Naramdaman pa ni Li Nianwei na ang kanyang lakas ay patuloy na tumataas. Bukod dito, ang kanyang paningin ay hindi mabilang na mas malakas kaysa dati, at ang kanyang pandinig ay mas sensitibo rin. Napakagandang munting prutas. Tuwang-tuwa si Li Nianwei. Tila ang malaking gintong agila na ito ay gustong maging mas makapangyarihan. Kuya daw, salamat. Ang pasasalamat na ito ay taos-puso. Nakangiting lumapit si Li Nianwei, tulungan mo akong pagbutihin ang aking lakas. Sa pagkakataong ito, mas matutulungan ko ang young master. Ga! Mayabang na sabi ng Golden Eagle. 2 beses itong sumigaw, ngunit biglang, sa isang mabangis na pakpak, pinaypayan nito si Li Nianwei ng direkta sa malaking bato sa ilalim ng talon kung saan ang daloy ng tubig ay ang pinakamabilis. Sister Nianwei. Nagulat si Ling Xiaoyi. Ang malaking Golden Eagle na ito ay medyo magiliw noon, ngunit bakit ito ay napakarahas ngayon? Matalo lang si Li Nianwei. Sa paghampas sa malaking bato ng mga pakpak ng malaking gintong agila, sa wakas ay naramdaman ni Li Nianwei kung gaano kabangas ang daloy ng tubig. Ilang sandali, nasa ilalim siya ng agos ng tubig, nahihirapang kumapit. Boom! Ang malaking agos ng tubig ay naghugas ng katawan ni Li Nianwei. Gaano kakilakilabot ang pagbagsak ng talon mula sa taas na ilang libong metro. Sa kabutihang palad, nakain lang ni Li Nianwei ang gintong prutas at ang kanyang mga katangian ay tumaas ng husto. Kung hindi, siya ay napatay ng talon sa napakaikling panahon. Ako, ayos lang ako. Kinagat ni Li Nianwei ang kanyang mga ngipin at mabangis na isinaaktibo ang kanyang mga bagong nakuhang kakayahan. Na may mga gintong pakpak na nakabuka at nakabalot ng gintong baluti, ang katawan ni Li Nianwei ay natatakpan ng mga metal na hadlang. Hindi lang iyon, may malalaking metal spike sa lahat ng dako sa paligid niya upang harangan ang epekto ng daloy ng tubig. Huwak! Nang makita ang hitsura ni Li Nianwei, ang malaking gintong agila ay sumigaw ng 2 beses na tuwang-tuwa. Nanatili si Li Nianwei sa tubig na ganito sa loob ng 2 oras. Sa umpisa, nakasuporta ako sa kanya ng husto, pero habang tumatagal, medyo napagod na ako. Ang lakas tao, kung tutusin, ay napakaliit pa rin sa harap ng nakakatakot na kapangyarihang ito ng kalikasan. Kahit na magkaroon si Li Nianwei ng mga kakayahan, hindi ito magiging ganoon kadaling lumaban sa kalikasan. Sa wakas, makalipas ang mahigit 2 oras, nagsimulang bumagsak ang figure ni Li Nianwei. Sa oras na ito, mabangis na lumipad ang malaking gintong agila, sinunggaban ng kuko si Li Nianwei, at sinunggaban si Li Nianwei mula sa ilalim ng talon. Pagbalik niya sa dalampasigan, pumitas siya ng isa pang gintong prutas at inihagis ito sa kamay ni Li Nianwei. Sa pagkakataong ito naunawaan nilang dalawa na ang malaking gintong agila na ito ay gustong bigyan ng espesyal na pagsasanay si Li Nianwei. Gaya nga ng kasabihan, ang mga hayop ay maaaring maging seikiko.
Maaaring naramdaman ng malaking gintong agila na ito ang panganib ng paglalakbay ng dalawang tao, kaya hindi niya pinaalis ang mga ito. Ngayon ay sasanayin niya silang mabuti dito bago sila payagang tumulong. Sa kabilang panig, 4 ang pangkat ni Tang Moxon. Si Hong Dali ay pinaghahanap na ngayon na may bounty na 100 bilyong DM sa kanyang ulo, kaya natural na alam nila ang tungkol dito. Ngayong alam ko na, lalo akong nababalisa. Damn it, bakit hindi ko pa mahanap ang Soul Stone? Halos maduraj niya ang kamao ni Tang Moxon. Sa paghusga mula sa mapa na nakaproyekto sa Windbreaker, mayroon na ngayong libu-libong tao sa lahat ng uri na pumapaligid at sumupil sa kanila. Hong Dali, mayroong daan-daang mga tuldok na pilak na kumakatawan sa mga maharlika sa kalawakan, mayroong hindi bababa sa 12-12 ng mga itim at puti na dalawahang maharlika, at ang itim na grado ay ang pinakamarami, hindi bababa sa 4,000. Kahit na ang mga Diyos ay hindi makatiis na kinubkob ng napakaraming tao. Hindi biro na ang isang elepante ay papatayin ng mga langgam. Lalo na dahil napakaraming mga soul stone sa planetang ito, alam ng Diyos kung gaano karami sa mga taong iyon ang mga gumagamit ng kakayahan. Kung mayroong ilang mga tao na may malawakang pagwasak na mga kakayahan tulad ni Li Changsheng Fenghuan, kahit na sa paniniil ni Hong Dali, malamang na siya ay magdurusa sa isang pagkawala. Walang kwenta ang pagkabalisa, hinawakan ni Lucifer ang kanyang baba, tumingin sa paligid, at sinabi, sa totoo lang, sa palagay ko ay maaari nating hiramin ang kakayahan ng Young Master. Ang lokasyon na kinaroroonan nila ngayon ay isang napakalaking sa kagubatan, ang mga nakapaligid na puno ay hindi bababa sa 10 metro ang lapad, ang ilan ay ilang daang metro ang taas, at ang ilan ay kasing ikli ng 1 o 200 metro. Sa mga ugat ng mga puno, mayroong ilang maiikling palumpong, at ilang mga kaluskos ang madalas na naririnig. Ang mga tunog na iyon ay karaniwang ginawa ng maliliit na hayop sa planetang ito. Pahiram. Nag-isip sandali si Tang Moxon, ibig mong sabihin, subukan mong makipag-usap sa mga hayop. Tama iyan. Ngumiti si Lucifer at bumulong sa mga tao sa paligid niya, mga kaibigang hayop, naliligaw kami. Maaari ka bang lumabas at tulungan kami? Hindi ka namin sasaktan. Kakaibang sabihin na kapag narinig ang kanyang mga salita, ang maliliit na hayop na nawawala sa kagubatan ay paminsan-minsan ay lilito at maingat na mawawala sa mga palumpong. Naglakad sila palabas na nakadungaw ang mga ulo. Sila ay 6 na maliliit na hayop na may iba't ibang uri. Ang mga malalaki ay halos 1 metro ang taas at ang mga maliliit ay 20 sentimetro lamang ang taas. Pinalibutan ng 6 na maliliit na hayop ang 4 na tao, nakataas ang kanilang mga ulo at nakayuko. Itinaas niya ang kanyang mga paa sa harapan at tumingin sa 4 na tao na may kaakit-akit na mga mata. Hahaha, ang cute. Ang mga batang babae ay ipinanganak na walang panlaban sa mga cute na mabalahibong hayop. Nakangiting tumingkayad si Zhang Yi, tumingin sa ilang maliliit na hayop, kinuha ang pinakamaliit na hayop na katulad ng isang kuneho, at sinabi, tingnan mo, hindi talaga sila natatakot sa atin. Sabi niya at hinawakan ang likod ng malakuneho. Halatang nag-enjoy ang maliit na lalaki. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at mahinang umungol. Tiningnan ni Lin Chuyin ang maliit na hayop at direktang nagpaliwanag sa gilid, bueno, ito ay dapat na isang subordinate ng mammal class na Lagomorpha, Leporidae. Biological classification, Animal Kingdom, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrates, Class Mammalia, Order Lagomorpha, ayon sa kulay nito, dapat itong tawaging Ice Blue Rabbit. Zhang Yi, okay lang ba talaga na sirain mo ang atmosphere ng ganito? Talagang gumagana. Hindi pinansin ang mga salita ni Lin Chuyin, nagkatinginan sina Tang Moxon at Lucifer at tuwang-tuwang sinabi, well, cute little guy, pakisamahan mo kami para maghanap ng mahiwagang maliit na bato na nagbubuga ng ambon. Okay. Kakaiba, nang marinig ng Ice Blue Rabbit ang mga salita ni Tang Moxon, tumalon ito mula sa mga braso ni Zhang Yi. Pagkalapag nito sa lupa, lumingon ito para tingnan ang lahat, at saka tumakbo sa parehong direksyon. Naiintindihan nito. Bulalas ng ilang tao at nagmamadaling sumunod. Ang mga hayop sa mundong ito ay napaka-espiritual. Kung talagang naiintindihan nila ang mga salita ni Tang Moxon, kung gayon kung saan sila susunod na pupunta. Hindi nagtagal, dinala ng Ice Blue Rabbit si Tang Moxon at silang 4 sa isang malaking puno, hinayla at hinayla ng gusto ang mga ugat ng puno. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang lumitaw ang isang kuweba na halos kalahating metro ang diametro. Kabanata 985 Black Jiao. Ang panig ni Hong Dali. Ang lawa na kanilang binisita ay napakalaki na kung ang isang ordinaryong mandirigma ay gustong lumangoy mula rito hanggang sa kabilang panig, malamang naaabutin siya ng 2 araw. Karaniwan, sa napakalaking lawa sa Fairy Star, dapat mayroong mga grupo ng mga isda at mga hayop sa tubig, ngunit sa oras na ito, ang buong lawa ay tahimik, at ang katahimikan ay medyo kakaiba. Kapag nagkamali, dapat mayroong isang halimaw, at ang lahat ng mga palatandaan ay nagpapahiwatig na mayroong kakaiba sa lawa na ito. Sa spaceship na sinasakyan ni Razor at ng iba pa. Si Hong Dali at ang iba pa ay talagang nakalusot sa Zheyan Lake. Nang makita niya si Hong Dali at ang iba pa na talagang tumatalon sa lawa, si Lei Shi, na laging kalmado, ay biglang hindi mapakali. Ang Zheyan Lake na ito ay may radius na ilang daang kilometro, ito ay itinuturing na isang restricted area sa loob ng halos 1,000 taon.
Si Hong Dali talaga ay bumulusok sa lawa. Ang dahilan kung bakit siya nag-aalala ay dahil may lawa na pinangalanang Zayan Lake. Ang pinakamabangis at marahas na itim na dragon sa loob ng radius ng libu-libong kilometro. Sa fairy star na ito, lahat ng uri ng kakaibang halimaw ay sumusulpot ng walang hanggan. Kadalasan mayroong ilang napakalakas na kakaibang hayop na naninirahan sa mga bundok at kagubatan at sa ilalim ng mga lawa. Ang mga alien beast na ito ay napakalakas, at ang ilan ay may entry level na stellar level na lakas. Sa pangkalahatan, mayroon silang sariling teritoryo, at kadalasan ay hindi sila lalabas para saktan ng mga tao ng madali, ngunit kapag may pumasok sa kanilang teritoryo. At dahil ang Zayan Lake na ito ay tinatawag na isang ipinagbabawal na lupain, natural na mayroong isang napakalakas na hayop na nakaupo doon. Isang kakaibang hayop na may lakas sa antas ng planeta, ang itim na dragon. Ang bangis ng itim na dragon na ito ay maaaring ituring bilang ang pinakamabangis sa parehong antas ng mga hayop. Ito ay isang karaniwang antas ng bituin. Lalo itong mahilig magdulot ng gulo. Anumang nilalang na lumilitaw sa paligid ng buong lawa ay magiging pagkain nito sa kalaunan. Sa ibabaw ng kasaysayan, hindi lamang ilang black level peripheral nobles ang aksidenteng nakapasok sa teritoryo nito. Pagkatapos ay napalunok ito sa isang lagok. Dapat mong malaman na ang ilang mga likas na kayamanan ay kadalasang madaling ginawa sa tubig. Ito ay hindi pangkaraniwan sa lahat upang taasan ang iyong mga katangian ng 12 ng mga puntos pagkatapos kainin ang mga ito. Kung hindi dahil sa itim na dragon na ito, ang Zayan Lake ay nabaligtad na ng mga mandirigma. Sa oras na ito, ang buong lawa ay naging tahimik at kakaiba. Kapag pumasok sila sa Zayan Lake, kakainin ba sila ng itim na dragon? Sabi ni Linya sa malalim na boses. Anyway, napakagulo ng usaping ito. Mabagal na sinabi ni Razor, kung talagang kinakain sila ng itim na dragon, kung gayon kahit ang mga katawan ay hindi makikita, at ito ay magiging napakahirap na harapin. Ngunit sa kabutihang palad, ang saklaw ay medyo maliit na ngayon. Oo, maaari nating palibutan lamang ang Zayan Lake at hintayin silang lumabas. Kung hindi sila magpakita sa loob ng ilang araw, maaari lamang tayong pumunta sa tubig upang hanapin sila. Well, yun lang. Tumango si Linya. Sa mga oras na ito, hinawakan ni Ganghong ang kanyang baba at nakangiting sinabi, speaking of which, ang itim na dragon na ito ay napakatahimik ngayon. Hindi kaya napigilan nito ang kanyang bangis at naging isang mabuting sanggol. Magiging mabuting sanggol ba ito? Ang mga mata ni Razor ay kumislap sa malamig na liwanag. Sinabi, iyan ay kakaiba. Itim na Jiao ay lumitaw. Malakas na sigaw ni Linya. Oo naman, na parang naaayon sa kanyang mga salita, ang sitwasyon sa ibabaw ng Zayan Lake ay agad na nagbago. Lawa ng Zayan. Isang malaking itim na anino ang dahan-daang lumabas mula sa ilalim ng tubig, at isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig. Ang malaking ulo ng itim na dragon ay biglang lumitaw sa lawa. Isang malaking ulo, halos 20 metro ang diametro, ang nakatayo sa itaas ng tubig. May 3 protrusion sa noo, isa sa gitna ay pasulong. Ang iba pang 2 bahagi ay umaabot pabalik. Ang leeg ng itim na dragon na ito sa ibabaw ng tubig ay higit sa 300 metro ang haba at 20 metro ang kapal. Unti-unti itong nagiging makapal habang bumababa. Tungkol naman sa leeg sa ilalim ng tubig, hanggang kailan ito, hindi ko man lang mahulaan. Si Hong Dali at ang iba pang nasa tubig ay natural na hindi alam ang pagkakaroon ng itim na dragon. Gayunpaman, nang kinokontrol ni Hong Dali ang daloy ng tubig, bigla niyang natuklasan na ang bilis ng daloy ng tubig ay biglang naging mas mabilis. Anong nangyayari? Tumingin si Hong Dali sa paligid, medyo na-curious. Mayroon bang ganoong kabilas na undercurrent sa lawa na ito? Young Master, may itim na anino sa harap ko. Hindi ko alam kung ano yun. Lumingalinga si Levi's at biglang nakakita ng itim na anino na 20-30 metro ang lapad sa harapan niya, nakatayo sa lawa. Maaaring ito ay isang uri ng hayop. Nang makita ni Hong Dali ang bagay na ito, agad siyang natuwa. Ang mga hayop sa tubig ay mabubuti kong kaibigan, sabay tayong maglaro. Bilang resulta, sa sandaling masaya si Hong Dali, ang malaking itim na dragon sa Zayan Lake ay biglang nagtaas ng ulo at sumirit, nag-spray ng ulap ng makapal na fog. Ang sitwasyon sa pagitan ng langit at lupa ay biglang nagbago, at napuno ng madilim na ulap ang kalangitan. Ang marahas na bagyo ay biglang dumating, at ang mga alon sa ibabaw ng tubig kasama ang itim na dragon bilang gitna ay magulong, at ang malalaking alon ay pumailanglang sa kalangitan. Sa di kalayuan, ang mga peripheral nobles na humahabol kay Hong Dali at iba pa ay nagulat nang makita nila ang hitsura ng itim na dragon mula sa malayo, at sumigaw ng baliw, "Oh my God! Ito ang itim na dragon, ito ang star level na dragon, ang alien black dragon." Lahat, umatras. Umatras ang lahat, nakatingin sa malaking bibig ng itim na dragon. Nalantad na ang mga hanay ng malalaking pangil na halos 1 metro ang haba. Sa sobrang takot ay hindi ako makagalaw. Sa oras na ito, natapos na ng itim na dragon ang pagpapakita ng kapangyarihan nito. Isang pares ng ginintuang at itim na mga mata ang malamig na pinagmamasdan ang nakapalibot na mga grupo ng mga peripheral noble, humirit, at inilabas ang dila ng 2 beses, at pagkatapos ay kumagat sa tubig.
Ang malaking kapangyarihan ng bibig ng itim na dragon ay nagdala ng malalaking alon na higit sa 10 metro ang taas. Ang mga alon sa buong lawa ay umaalon sa langit, at ang mga multo ay nananangis at ang mga Diyos ay umaangal. Diyos, ang Hongdali na iyon, ay hindi maaaring kainin ng itim na dragon. Sa baybayin, ang mga maharlika sa labas ay tulalang nakatingin sa lawa na unti-unting bumabalik sa kalmado, at ang kanilang mga puso ay napuno ng walang katapusang pagkabigla. Nakakatakot talaga ang eksena kanina. Gaya ng inaasahan sa isang planeta-level na alien beast, ang itim na dragon na ito ay talagang hindi ganoon kalaki sa laki, at mas maliit pa ito. Pagkatapos ng lahat, kapag ang alien beast ay umabot sa antas ng planeta, maaari itong maging ilang kilometro ang haba. Pero bakit naging bawal na lugar ang lugar na ito na pinag-uusapan ng lahat? Ito ay dahil sa mabangis na katangian ng itim na dragon na ito. Halos pumatay ito ng mga tao sa paningin, walang pakialam sa ginagawa ng ibang tao. Anyway, basta maglakas loob kang pumasok sa teritoryo nito, maglalakas loob itong patayin ka. At sa lakas nitong antas ng bituin, kahit na ang nangungunang 13 cadre sa ilalim ng matataas na ranggo ng mga maharlika ng DM Star Territory ay hindi handang gumawa ng anuman dito. Kung tutusin, walang makakatalo dito sa tubig. Ano ang dapat kong gawin? Nang makitang natatakot si Hongdali na malagay siya sa gulo sa pagkakataong ito, ang lahat ng mga maharlika sa paligid ay nagkatinginan, tara, o maghintay. Siyempre kailangan nating maghintay. Mataimtim na sinabi ng isang maharlikang itim at puti, nang huhuli ng pagong sa isang urn, itong Hongdali, patay man siya o buhay, nandito pa rin siya. Sa gantimpala na 100 bilyong DM coins, paano siya makakabalik ng madali nang hindi naghihintay ng huling resulta? Ang kanyang mga salita ay sinang-ayunan ng karamihan ng mga tao, kaya lahat ay nagtipon sa paligid niya. Itong Zayn Lake, naghihintay ang lahat. Isang malaking bounty na 100 bilyong DM coins ang may ganoong kapangyarihan. Sa tuktok ng malaking bundok kung saan matatagpuan ang Qingluan, sa Qingluan Cave. Ang batang ito, si Hongdali, ay pumasok talaga sa Zayan Lake. Biglang binuksan ni Qingluan ang kanyang mga mata at tumingin sa labas ng kuweba. Nang maramdaman ang mga galaw ni Hongdali mula sa malayo, talagang nag-alala si Qingluan. Pagkatapos ng lahat, si Hongdali ay napakalapit sa kanya at may magandang karakter. Sumunod kay Hongdali ang anak ni Qingluan na si AKA. Sa huli, nagpunta talaga si Hongdali sa Zayan Lake. Ang itim na dragon na iyon ay isang nilalang na nagbigay kahit kay Qingluan ng sakit ng ulo. Kahit na malayo ito sa kalaban ni Qingluan, bilang master ng fairy star na ito, hindi natulungan ni Qingluan ang mga tao na patayin ang kanyang kapwa-tao, kaya pumikit siya. Pero ngayon, sana mabiyayaan si Hongdali ng magandang kapalaran. Napabuntong hininga si Qingluan, hindi ko makita ang kanyang kinabukasan. Kung makikialam ako, maaaring hindi ito magandang bagay. Nako, nag-aalala lang ako sa batang ito aka. Sa ilalim ng tubig ng Zayan Lake. Dahan-daang binuksan ni Hongdali ang kanyang mga mata at naramdaman ang kanyang pisikal na kondisyon. Nang makita niyang ayos na ang lahat, agad siyang tumawa at sinabing, haha, hindi tayo patay. Oops, hindi ko alam kung ano si kuya, parang nasa ilalim ng bibig. Maawa ka, hehe. Hindi nakakagulat na sinabi ito ni Hongdali. Nang kagat-kagat siya ng malaking bibig ng itim na dragon, nakaramdam ng manhid si Hongdali sa buong katawan niya, at si AKA, na patuloy na nakahiga sa ibabaw ng kanyang ulo, ay nagsimulang sumigaw. Dahil dito, kakagitin pa lang ng itim na dragon sa ilang tao, bigla itong parang may naramdaman at napalitan ang kagat nito ng paglunok. Sa madaling salita, sa oras na ito, si Hongdali at ang iba pa ay nasa tiyan ng itim na dragon. Okay lang ba ang lahat? Tumingin si Hongdali sa paligid. Madilim at wala siyang makita. Ayos lang ako. Boses ito ni Levi. Ayos lang din ako. Ito ang boses ni Liang. Wala pa akong nahanap na anumang problema sa ngayon. Sumagot ang dugong demonyo. Ako, wala akong gagawin. Medyo nasasabik ang boses ni Yehuayon, salamat sa iyong pag-aalala, young master. Haha, okay ang lahat. Natawa si Hongdali at sinabing, kung sino man ang may ilaw, tingnan mo. Kumusta ka dito? Oops, nilunok kaming lahat ng kuya na ito sa loob ng tiyan niya. Ngayon ay tahimik na kami at nakakakatulog ng mahimbing, haha. Ang unang bagay na pumapasok sa isip sa oras na ito ay magagawa natin ito sa wakas. Matulog ng mahimbing, ito lang ang magagawa ni Hongdali. Shiche. Hindi nagtagal, isang malabong asol na liwanag ang nagmula sa paligid, at ito pala ay si AKA sa itaas ng ulo ni Hongdali. Sa oras na ito, si AKA ay parang perlas sa gabi, na may bughaw na liwanag na naglalabas sa buong katawan niya. Sa madilim na kadiliman, sa wakas ay makikita ng malinaw ang paligid. Ang lokasyon kung saan matatagpuan ang Hongdali at ang iba pa ay malamang na isang lugar tulad ng esophagus. Napakalambot ng paligid pero medyo madulas. Marahil ay nakahiga ang kakaibang hayop na ito, kung hindi ay malamang na nadula si Hongdali at ang iba pa sa microcapsule nito. Bilang resulta, nang pinag-aaralan ng ilang tao kung ano ang kakaibang hayop na ito, biglang naisip ito ni Hongdali at pinitik ang kanyang mga daliri, soul connection.
Habang ginagamit niya ang pamamaraang ito para makipag-usap sa mga hayop, ability, biglang tumunog ang isang magaspang na boses. Mga tao, maawa na ako sa pagkakataong ito, hindi na kita kakainin, umalis ka na rito. Kabanata 986, isang tinak sa laman. Napakalakas pa rin ang titulo ni Hong Dali na mabuting kaibigan sa mga hayop. Kahit anong hayop, basta laman at dugo, pwede siyang kaibiganin. Ngunit ang itim na dragon na ito ay medyo naiiba. Ito ay orihinal na isang hindi masyadong malakas na dragon, bahagyang mas malakas kaysa sa isang ahas. Ngunit hindi sinasadyang kumain ito ng kakaibang itim na prutas sa Zayan Lake. Hindi ko alam ang pangalan ng prutas, pero pagkakain nito, lumaki ng lumaki ang itim na dragon, at lalong naging mabangis ang init ng ulo nito. Sa makatuwid, kahit na si Hong Dali ay tinatawag na matalik na kaibigan ng hayop, halos hindi niya mapipigilan ang mabangis na kalikasan nito. Siyempre, hindi na mahalaga ang mga iyon. Ang mahalaga ay hinding-hindi kukonsintihin ni Hong Dali ang kanyang mga pagkakamali. Kung sasabihin mong umalis tayo, aalis tayo. Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga labi at sinabing, maniwala ka man o hindi, hihilingin kong sumuko ka sa isang minuto. Mayabang. Nang marinig ang mga salita ni Hong Dali, ang itim na dragon ay galit na galit. Sa isang iglap, nagsimula itong bumaligtad. Nagalit ang itim na dragon, ngunit mas baliw si Hong Dali kaysa rito. Ang itim na dragon ay nanirahan sa Zayan Lake sa loob ng libu-libong taon. Sinasabi na ang karne ng ahas ay maaaring masustansya ng husto. Dahil ang itim na dragon ay nilinang sa kung ano ito ngayon, ang karne nito ay natural na isang mas mahusay na bagay. Kung maaari nitong dagdagan ang mga katangian nito, ngunit hindi ko alam kung gaano ito maaaring lumago. 30 puntos ng lahat ng katangian. Alas 50. Ngayong nakapasok na tayo sa Treasure Mountain, paano tayo makakabalik na walang dala? Hayaan ang iyong koponan na magkaroon ng magandang oras ngayon. AKA, kinurot ni Hong Dali ang malambot na karne ng esophagus ng itim na dragon at nakangiting sinabi, kagat ka ng isang piraso ng karne at tikman ang alat. GJ. Hindi nag-atubili si AKA matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali. Mayroon itong ngiping bakal at katangiang hiyas, hindi pa banggitin ang malambot na karne sa loob. Lumipad pasulong ang maliit na lalaki. Isang hard peck lang. Si He Jiao ay talagang nasa mabuting kalagayan kamakailan. Ngayon ay talagang naabot na nito ang antas ng bituin at malapit nang maabot ang pinakamataas na estado nito. Hanggat gumawa ka ng isang hakbang pa, makakamit mo ang isang kompletong tagumpay. Sa oras na iyon, maaari mong malaglag ang snake fetus na ito at mag-evolve sa isang mas advanced na buhay. Sa oras na iyon, maaari mo ring makabisado ang kapangyarihan ng tubig, kontrolin ang hangin at ulan, at maging isang asul na dragon sa 4 na tagapag-alaga na hayop sa universo. Bagamat hindi puro ang bloodline, hindi naman ito masyadong naiiba. Hindi pa banggitin ang pagiging maihahambing sa isang nangungunang bloodline tulad ng Qingluan, kahit man lang sa planetang ito, maliban sa Qingluan, ang iba ay hindi na kailangang maliitin ito. Bagamat mas kaunti ang mga pagpatay sa mga nagdaang taon. Gayunpaman, ngayon ay may talagang nang-ahas na hamonin ang awtoridad nito at direktang humakbang sa sarili nitong teritoryo. Nagpahayag pa rin ng matinding galit ang itim na dragon, kaya kinain niya ang taong lumabag sa kanyang teritoryo sa isang kagat. Gayunpaman, habang kumakain, naramdaman ng itim na dragon na hindi na kailangang patayin sila ng direkta, kaya iniligtas niya ang kanilang mga buhay. Kung ito ang unang ilang taon, maraming tao. Ito ay ganap na kinakailangan upang mahuli ang lahat ng mga manok at aso sa isang sweep nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas sa likod. Bilang resulta, ang mga taong ito ay pumasok sa aking tiyan ngayon, at talagang naglakas loob silang hamanin ako. Bilang isang dayuhan na hayop na umabot sa tugatog ng antas ng bituin, ang katalinuhan ng itim na dragon ay hindi gaanong mas masahol kaysa sa mga tao. Natural, alam niya kung gaano kaagnes ang kanyang gastric juice. Hindi kalabisan na sabihin na hanggat ang ilang taong iyon ay pumasok sa kanyang tiyan, siya ay magpapaikot-ikot sa Zayan Lake. Basta may konting gastric juice sila. Sapat na iyon para tuluyang masira siya, na wala ni Katie na buto na natira. Para malaman. Ang mga ordinaryong ahas ay kumakain ng kanilang biktima ng buhay, at walang mga buto ang natitira pagkatapos ng panunaw, pabayaan ang isang itim na dragon na malapit sa isang dragon. Ngunit habang iniisip ito ng Black Dragon, isang sakit na tumagos ng malalim sa bone marrow ay biglang nagmula sa loob ng kanyang katawan. May kasabihan na ang tinak sa laman ay tinak sa laman. Kung ang isang ordinaryong tao ay hindi sinasadyang tumusok ng ugat sa laman, ang sakit ay hindi mabata. Isa pa, halos kagatin ni AKA ang isang piraso ng karne ng pilit. Kung ito ay isa pang mandirigma, kahit na isa rin siyang bituin, hindi niya makakagat ang laman sa loob ng katawan ng itim na dragon. Pagkatapos ng lahat, ang itim na dragon ay nasa pinakamataas na antas ng bituin. Hindi na kailangang sabihin, hindi na kailangang banggitin ang tansong balat at mga buto ng bakal sa labas. Matigas din ang laman ng mga organo sa katawan. Bilang karagdagan, ang bilog na hugis ng dingding ng kuweba ay hindi masarap. Ganito din dati. Ang dahilan kung bakit hindi nag-alala ang Black Dragon kahit na alam niyang si Hong Dali at iba pa ay pumasok sa kanyang lalamunan. Pero iba si AKA.
Si AKA ay anak ni Qingluan. Para dito, walang bagay sa mundo na hindi nito gustong kainin, at walang bagay na hindi nito makakagat. Kinagat ni AKA ang isang piraso ng panloob na organo ng itim na dragon. Malakas ang amoy sa kanyang bibig, at maraming dugo ang lumabas. Gayunpaman, kinagat ni AKA ang karne ng itim na dragon sa kanyang bibig at minuya ito ng maingat, at biglang nalaman na ang lasa ay hindi talaga masama. Pagkatapos ay lumipad ito sa paligid ng Hongdali at Huni. Halata na gusto nitong kumain ng ilang piraso pa. At ito nga ay ang karne ng itim na dragon na malapit ng lumayo. Tulad ng isang maliit na piraso ng karne sa ilalim ng tiyan, ang kislap ng liwanag sa katawan ni AKA ay talagang naging malinaw na mas maliwanag, na nagbibigay liwanag sa paligid ng kapaligiran ng higit at mas malinaw. Tao, ginalit mo ako. Hihilingin na sana ni Hongdali si AKA na kumagat muli sa karne ng itim na dragon nang biglang nakarinig siya ng sobrang galit na dagandong. Galit na talaga si Black Dragon this time. Ang galit na boses nito ay magaspang at paos. Bagaman ito ay hindi kasiya siyang pakinggan, ito ay hindi nangangahulugang kaaya-aya. Bukod dito, hindi tama ang pagbigkas nito. Ito ay parang hangin ng forge sa pandinig, at kakaiba ang pakiramdam. Huminto si Hongdali. Nakangiti siyang laminggalinga at sinabing, ay, kuya, na-provoke mo muna ako, kaya lang mapahiya ako. Mukhang masama ang pakikitungo sa iyo nitong aking munting anak. Interesado ako sa aking laman. Tao, ang lakas ng loob mong saktan ako, hatol ng kamatayan. Lalong nagalit ang boses ng itim na dragon. Kasabay nito, naramdaman ni Hongdali at ng iba pa na umiikot ang mundo. Siguradong nagalit ang itim na dragon. Magsimulang gamulong sa tubig. Hindi alam ni Hongdali na sa oras na ito, ang buong Zean Lake sa labas ay magulo na may malalaking alon, maitim na ulap sa kalangitan, at malalakas na hangin na umaalulong, na nagmistulang katapusan ng mundo. Sa sobrang laki ng itim na dragon, gamulong ito sa tubig ng Zean Lake at agad na sinira ang mga tao sa labas na nagbabantay sa lawa mula sa malayo. Ang mga malalaking alon dito ay umaalon, at sila ay patuloy na umaatres, ang kanilang mga mukha ay namumutla. Nakasimangot ang tatlong tao mula kay Lei Shi, na kanina pa nakasubaybay sa paggalaw dito. Sinabi ni Lei Shi, ano ba, ano ang ginawa nitong Hongdali? Bakit galit na galit si Black Zhao? Mahirap sabihin. Si Linya at Gang Hong ay medyo nalilito din. Hindi ko alam kung anong nangyari. Habang nagsasalita siya, dumating ang isang malaking alon na halos 30 metro ang taas, na nagpatambo sa ilang black level na peripheral noble na medyo malapit sa baybayin sa ilalim ng alon. Ang iba ay natakot kaya sinubukan nilang umatras ng 5 segundo. Matapos ang mahigit 100 metro, sa wakas ay natapos na ang pagkabigla. At sa loob ng katawan ng itim na dragon. Mahigpit na hinawakan ni Hongdali at ng 5 pang tao ang sugat sa katawan ng itim na dragon na kinagat ni AKA. Kahit anong pilit at pagpupumiglas ng itim na dragon, hindi sila bumitaw. Ang tinak sa laman ay hindi sasakit kapag hinawakan. Ano pa, kinurot ng kamay ang sugat at hindi na binitawan. Habang namimilipit ang itim na dragon, mas masakit ang sugat sa katawan niya na nakagat ni AKA. Bagamat hindi malaki ang sugat, ang problema ay ang nakakadurog na sakit ay talagang hindi matiis, at kung gaano kahirap ang itim na dragon, lalo itong sumasakit. Nagmamadali. Pagkaraan ng ilang sandali ay namimilipit na ang itim na dragon sa sakit. Nang malapit na itong gumawa ng huling pagsisikap, sinabihan ito ni Hongdali na huminahon sa isang salita lamang. Dahil pagkatapos ng panandali ang pahinga ni Hongdali, mahina niyang sinabi, Kuya, lagi kong naririnig na ang gastric juice ay medyo kinakaing unti-unti, at maaari pang magkaroon ng mga bato ng lubusan. Sa ating mga tao, walang sabi-sabi. Hindi ko lang alam kung ano ang mangyayari kung ang gastric juice ng kuya na ito ay pumasok sa iyong sariling sugat. Matapos marinig ang mga salita ni Hongdali, si Black Zhao ay biglang nanigas at hindi nang ahas na gumawa ng anumang karagdagang paggalaw. Naisip lamang nito na gamitin ang gastric juice nito na maaaring tumunaw ng bato at bakal para tuluyang masira si Hongdali at iba pa, ngunit nakalimutan na nito ang tungkol sa bagay na ito. Mayroong isang espesyal na mucosa sa lagayan ng tiyan nito na maaaring hamarang sa gastric juice, ngunit wala sa paligid ng sugat. Kung talagang susundin natin ang mga salita ng taong ito, kung talagang dumidikit sa sugat ang kanyang gastric juice, hindi ba ito makakadagdag sa sugat? Sa oras na iyon, kung may nangyaring mali at ang mga pinsala sa iyong katawan ay makakaapekto sa iyong kakayahang malagpasan ng bottleneck at baguhin ang iyong katawan sa hinaharap, kung gayon ang pakinabang ay hihigit sa pagkawala. Sa pag-iisip nito, ang tono ng Black Dragon ay huminahon sa unang pagkakataon, at sinabi niya sa malalim na boses, Tao, sabihin mo sa akin ang iyong mga kondisyon. Lahat ng bagay sa mundong ito ay natural na mapag-usapan. Mapag-usapan. Paminsan-minsan, may mga sitwasyon kung saan ang mga negosasyon ay hindi maaaring makipag-ayos, at ito ay dahil lamang sa walang sapat na mga chips. Nakita ni Hongdali na bumagal ang itim na dragon at hindi na masyadong lumayo. Orihinal na gusto niya ang mga hayop, kaya masaya siyang umupo at talakayin ito ng mahinahon. Ngumiti siya at sinabing, nakakatawa talaga itong si Kuya.
Sa lakas, sobrang lakas mo. Hindi ko nababanggitan ang kondisyong ito. At hindi naman masama ang kapaligiran dito. Kahit magstay pa ang iba sa amin dito, okay lang. Hindi ko lang alam kung tatanggapin siya ng kuya na ito. Gaya nga ng kasabihan, palaging pinapadali ng Hongdali ang mga bagay-bagay, at magandang magpahinga ng mabuti dito. Oo naman, hindi inaasahan ng itim na dragon na ganito ang isasagot ng kabilang partido. Ngayon ay ayaw na nilang umalis, ngunit ang hindi komportable sa itim na dragon ay ang mga masasamang tao na ito ay maaaring kumagat ng kanilang sariling mga panloob na organo, ang pag-iwan sa kanya sa katawan ay isang tunay na tinaksalaman, ngunit ang itim na dragon ay walang magawa, kahit na ito ay umabot na sa tuktok ng antas ng bituin, ito ay isang hakbang na lamang mula sa ganap na pagtanggal ng ahas, ang pag-iiwan sa kanya sa katawan ay isang tunay na tinaksalaman, ngunit ang itim na dragon ay walang magawa, bagaman ito ay umabot na sa tuktok ng antas ng bituin, ito ay isang hakbang na lamang mula sa ganap na pagtanggal ng ahas, kaya't ito ay magiging isang dragon na fetus, kaya't ito ay magiging isang dragon na fetus, kaya't ito ay magiging isang dragon na fetus, at ito ay magiging isang dragon na fetus lamang, ngunit ito ay magiging isang fetus ng dragon tungkol dito. Ang itim na dragon ay napakalakas na kahit na ang mga matataas na opisyal sa ilalim ng matataas na ranggo na maharlika ay ayaw itong harapin ng direkta, ngunit hindi nila makontrol ang mga organo sa kanilang mga katawan upang masira ang anyo at patayin ang kaaway anuman ang mangyari. At tumpak na naunawaan ni Hongdali ang puntong ito. Bagamat napakalakas ng itim na dragon, wala itong magawa sa kanya. Muling dumating sa pandinig ni Hongdali ang boses ng itim na dragon. Sa pagkakataong ito ay medyo walang magawa at mapagpakumbaba ang kanyang ugali, okay, tao, panalo ka. Paano ka handang umalis sa aking katawan? Hanggat kaya ko pagdating ko, tiyak na bibigyang kasiyahan kita ng walang kompromiso. Nang makitang sumuko na ang itim na dragon, hindi na nagkunwaring seryoso si Hongdali. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa siyang negosyo na dapat gawin at hindi maaaring mag-aksaya ng masyadong maraming oras, kung hindi, ang matataas na maharlika ay magdudulot ng kaguluhan sa mundo. Saka ngumiti at sinabing, Kuya, masyado kang magalang. Sa totoo lang, gusto lang naming magpahinga dito, pero nilunok mo na lang ito. Ngayon ay naantala ang aming pagtulog, paano mo ito makakabawi, kuya? Tayo. Kabanata 987 ang mga kaguluhan ng itim na dragon. Nakakita na ako ng mga walang hiyang tao, pero hindi pa ako nakakita ng ganito kawalanjiya. Ngunit kahit na nangangati ang mga ngipin ni Hejiao sa galit, nang marinig ang mga salita ni Hongdali na nagpapakita ng mga senyales ng paglambot, mabilis lamang na nakasagot si Hejiao, ano ang gusto mo? Ang Zheang Lake na ito ay hindi malaki, ngunit maliit. Hindi naman maliit, maraming natural at makamundong kayamanan sa teritoryo ko, paano kung bibigyan kita? Paalisan kaagad ang mga Diyos na ito ng salot, at pag-usapan natin ang iba pang mga bagay pagkatapos nilang lumabas. Ang mga kayamanan ng langit at lupa ang eksaktong kailangan ni Hongdali. Ang mga masasamang tao ay naghihintay na mapabuti ang kanilang lakas. Sandali itong pinag-isipan ni Hongdali at nagpasya, bueno, dahil napakasaya ng panganay na kapatid na ito, hindi makatwiran na tumanggi tayong muli. Ngunit, hindi ko alam kung mayroon itong lahat ng likas at makamundong kayamanang ito. Kuya, kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang epekto nito. Ngayong opisyal nang napag-usapan ang mga kondisyon, sapat na ang kaligayahan ng Black Dragon at mabilis na nagsabing, karamihan sa mga kayamanan sa lawa na ito ay maliit ang lakas. Sa mga basahan, mayroong ilang Bright Moon Che Condensing Grasses, na maaaring ituring na mga kayamanan. Mingyu Che Condensing Grasses. Nagtataka si Hongdali, anong uri ng kayamanan itong Bright Moon Che Condensing Grass? Kapaki-pakinabang ba ito sa atin? Nang marinig ang interes ni Hongdali, mabilis na nagpaliwanag ang itim na dragon, bagaman ang maliwanag na buwan at Che Condensing Grass na ito ay hindi makapagpapataas ng iyong lakas, ang pagkain nito ay mapapalakas ngunit ito ay nagpapahintulot sa inyo na mga tao na malayang makahinga sa tubig. Ang ganitong uri ng damong may mga espesyal na gamit ay mahalaga, tama ba? Bahagyang nadismaya si Hongdali nang marinig niya ang tungkol sa mahiwagang damong nagbibigay daan sa mga tao na malayang makahinga sa tubig. Kaya niyang kontrolin ang daloy ng tubig, ngunit kung makahinga man siya sa ilalim ng tubig ay walang silbi. Gayunpaman, sa mundong ito, maraming espiritual na kayamanan na maaaring magpapataas ng lakas ng mga katangian ng tao. Ngunit ang ganitong uri ng damong may mga espesyal na epekto ay isang tunay na bihirang mapagkukunan. Walang pakialam si Hongdali. Pero mukhang maganda kung malayang makahinga sa tubig ang mga natalo. Mas mainam na magkaroon ng kahit isa pang kakayahan, di ba? Gayunpaman, hindi direktang sumang-ayon si Hongdali. Hindi naman sasakam siya, pero binalak niyang samantalahin ang pagkakataong ito para magkaroon ng magandang relasyon sa kakaibang hayop na ito. Agad siyang sumagot ng nakangiti, dahil sincere si kuya, natural na hindi na kami masyadong lumayo. Siya nga pala kuya, magtatanong muna ako sa iyo. Ano ang pangalan? Madaling sabihin, Black Zhao Wuwei. Kung gayon, Kuya Wuwei ang itatawag ko sa iyo, nakangiting sabi ni Hongdali, bueno, Kuya Wuwei, pag-usapan natin ito. Nang marinig na gustong pag-usapan ito ni Hongdali, pinigilan ni Black Dragon Wuwei ang kanyang galit.
Pagkatapos ng lahat, ito ay isang demonyong hayop na umabot sa tuktok ng antas ng bituin. May sarili itong dignidad. Agad itong bumantong hininga, anak, mabuti para sa iyo at sa akin ang pag-iwan ng daan palabas. Itong Nongyoche condensing grass ang pinapanood ko. Kailangan ng 400 taon para lumaki ka sa lawan na ito bago ka maging mature. Kung gusto mo pa akong makipag-ayos, mas gugustuhin kong lumaban hanggang kamatayan kaysa pakawalan ka. In the worst case, andito tayo. Magkasama tayong mamamatay sa ilalim ng lawa. Ala, mahinahong sagot ni Hong Dali, nag-aalala si Brother Wu Wei. Bakit hindi mo na lang muna pakinggan ang aming dalawang kondisyon? Ngumuso si Black Zhao, sabihin mo sa akin. Gusto kong makita kung mayroon kang iba pang mga kinakailangan. Tapusin natin ito ng sabay-sabay. Saglit na nag-isip si Hong Dali, inayos ang kanyang mga salita, at sinabing dahan-dahan, Brother Wu Wei, ang dalawang kondisyon na ito ay medyo simple. Una, syempre, Kuya Wu Wei, kailangan mong tiyakin na hindi mo kami mahihirapan pag-alis namin, kung hindi, sasalakayin mo kami sa sandaling lumabas kami sa iyong katawan, nako, ito ang labasan, hindi maganda kung tutusin. Ay! Makinig pagkatapos marinig ang kalagayan ni Hong Dali, mabilis na sumang-ayon si He Zhao, well, medyo makatwiran ang kalagayan mo. Nag-aalala ka na may gagawin ako sa iyo pagkatapos mong mawala sa katawan ko. Likas sa tao, okay, papayag ako. Tiyak na hindi kita mahihirapan. Hong! Dahan-daang umiling si Dali at sinabing may mapaglarong ngiti, kailangan mong humanap ng paraan para patunayan ang iyong sinseridad, di ba? Wala siyang pagpipilian. Ang mga kabataang ito ay puno ng kakaiba. Hindi sila masyadong malakas ngunit nakakagat ng kanilang sariling mga panloob na organo. Talagang bawal ito ng itim na dragon. Sa sandaling iyon, wala siyang pagpipilian kundi ang ibaba ang kanyang ulo at sinabing, ang kapangyarihan ng itim na dragon ay napakalakas sa langit. Isinusumpa ko, kapag umalis ang maliliit na kapatid na ito sa katawan ni Wu Wei, hinding-hindi nila siya ipapahiya kapag lalabag siya sa kanyang panunumpa, tatamaan siya ng libu-libong kulog at mamamatay ng masama. Pagkatapos manampa ng panunumpa, ang Black Dragon na si Wu Wei ay umungong, nasiyahan ka na ba sa pagkakataong ito? Si Kuya Wu Wei kaya talagang magmura. Nagulat si Hong Dali, nakakamangha. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan, ngumuso si He Zhao, sabihin mo sa akin ang susunod na kondisyon. Ngumiti si Hong Dali at sinabi, ang pangalawang kondisyon ay talagang simple kapatid na Wu Wei, kailangan mo ba ng tulong? Tingnan mo, libu-libong milya ang kinailangan natin bago magkita, at 300 taon bago tayo lumingon at ngumiti. Nasa iyong tiyan ang lahat. Ang kapalarang ito ay hindi mababaw. Kung hindi ko tutulungan si Brother Wu Wei sa isang bagay, hindi ako mapakali. Kung hindi ako makatulog, ayoko lumabas. Marami siyang sinabing kalokohan, ngunit mayroon talaga itong isang layunin ang magtatag ng isang relasyon sa itim na dragon at mapagan ang kapaligiran sa pagitan nila. Sa dinami-daming tao sa labas na nakatingin sa akin ng may pag-iimbot, kailangan kong humanap ng suporta, di ba? Ang Black Dragon ay hindi kaagad sumang-ayon sa pagkakataong ito, ngunit nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagtanong ng may pagtataka, anak, kung paano ako nakatira dito ay hindi bagay sa iyo. Hindi mo ba iniisip na ang iyong kontrol ay masyadong maluwag? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito, marahang tinapik ni Hong Dali ang dingding ng tiyan ni Black Zhao at sinabing, paano kung makakatulong tayo? Na-curious na ngayon si Black Zhao at nagtanong, seryoso, Mr. Oras na para subukan ito. Tumango si Hong Dali, sabihin mo sa akin. Okay. Si Black Zhao ay hindi magalang at direktang sinabi, ako ay nagsasanay sa Zayang Lake sa loob ng 1,000 taon, at ngayon ay naabot ko na ang tuktok ng antas ng bituin. Isang hakbang na lang ang layo mula sa pagtanggal ng snake fetus at pagbabagong anyo sa isang dragon. May idea ka ba? Teka, ito na ang oras para mag-transform sa isang dragon. Nagulat si Hong Dali. No wonder hindi umubra ang titulo ng best friend ng kanyang hayop. Naabot na niya talaga iyon. Medyo mahirap ito, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, ang pagbabagong anyo sa isang dragon ay hindi maliit na bagay. Kalokohan, kung ganoon lang kadali, bakit ako narito para makinig sa mga tuntunin mo? Bagamat medyo ayaw ni Black Zhao, gayunpaman, masaya pa rin siyang makita si Hong Dali na napamura, wala ka na bang magagawa? Binata, matatawa ka kung magsalita ka ng malalaking salita. Hehe, hindi naman ganoon. Biglang nagningning ang mga mata ni Hong Dali at sinabi niya, ano ang tingin sa kanya ni Brother Wu Wei bilang isang dragon? Nang marinig ang tanong ni Hong Dali, ang itim na dragon ay biglang naging mas solemn na at nag-isip sandali. Sumagot siya, minsan kong narinig si Senior Ching Luan na nagsabi na maaari siyang magpakita o magtago, maaari siyang payat o malaki, maaari siyang maikli o mahaba. Maaari siyang umakyat sa kalangitan sa spring equinox, sumisid sa kailaliman sa taglagas na equinox, tumawag sa hangin at ulan, at maging makapangyarihan sa lahat. Siya ay isang dragon. Haha, parang hindi tama. Nang marinig ang sagot ni He Zhao, tumawa si Hong Dali at umiling, mukhang hindi alam ni Brother Wu Wei ang lahat. Nang marinig na mali ang sinabi niya, nalilitong sabi ni He Zhao. Am I wrong? Then tell me, what is a dragon? Dragon ba ito?
Naging seryoso ang ekspresyon ni Hong Dali, at maingat niyang inalala ang mga bagay tungkol sa mga dragon na nakita niya sa lupa sa kanyang nakaraang buhay, salita sa salita. Sinabi niya, ang isang banal na nilalang na magaling sa pagbabago ng mga bagay, maaaring gumawa ng mga ulap at ulan, at makinabang sa lahat ng bagay, ay matatawag na dragon. Kapatid na Zhao, mangyaring makinig, ito ay maaaring gumawa ng mga ulap at ulan, at makinabang sa lahat ng mga bagay. Sa ganitong paraan lamang ito maaaring sambahin ng mga tao at lahat ng mga hayop. Sa pamamagitan lamang ng pagsamba maaari kang magkaroon ng malinaw na pag-iisip. Kapag mayroon kang malinaw na pag-iisip at makikilala mo ang hangin at isang dragon. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, agad na bamulong ang itim na dragon sa kanyang sarili, kapag mayroon kang pagsamba maaari kang magkaroon ng malinaw na pag-iisip. Kapag mayroon kang malinaw na pag-iisip maaari mong matugunan ng hangin at ulap at mag-transform sa isang dragon. Nakita ni Hong Dali na inilipat na ni He Zhao ang kanyang isip. Sa sandaling ito, kailangan niyang magbigay ng karagdagang impormasyon, at nagpatuloy, Brother Wu Wei, noong nagbabasa tayo ng isang libro, minsan tayong nagbasa ng isang pangungusap. Ang pangkalahatang kahulugan ay, anong uri ng lakas ang dapat magkaroon ng isang kaharian na tumutugma dito? Hindi ko lubos na naiintindihan ang pangungusap na ito noong una, ngunit iniisip ko ang pagkakaiba ng lakas at kaharian. Ngayon, talagang naiintindihan ko ito kapag nakilala kita, kapatid na He Zhao, na magiging likas na sa iyo ang tungkol dito, kapatid na He Zhao. Magkaroon ng kaharian ng isang dragon ito ang dapat mong gawin noon, kapatid na itim na dragon. Sinabi ni He Zhao sa kanyang sarili, anong uri ng lakas ang mayroon ka, dapat mayroon kang isang kaharian na tumutugma dito. Dahil kailangan mong mag-transform sa isang dragon, kailangan mong gawin ito. Gawin kung ano ang dapat gawin ng isang dragon. Gawin kung ano ang dapat gawin ng isang dragon. Sa pag-iisip nito, ang itim na dragon ay biglang nagpakawalan ng isang umuugong na nanginginig sa lupa, ang tunog ay tumagos sa mga ulap at nabasag ang mga bato, at sa malakas na dagandong ng itim na dragon na yumanig sa mundo, talagang may halong kasiyahan ng labis na kagalakan. Zayan Lake, ang lawa ay puno ng magulong alon na humahampas sa baybayin, at malalaking alon ang umaagos sa kalangitan. Ang mga peripheral noble na nakapaligid sa Zayan Lake ay umaatres ng 1,500 metro. Ngunit sa ilalim ng lawa ng Zayan, ang itim na dragon ay puno ng kagalakan, walang habas na bumagsak sa tubig, at ang kanyang pananabik ay hindi masabi. Tumayo si Hong Dali sa galit ng itim na dragon at nakangiting nagtanong, Brother Wu Wei, bakit napakasaya mo? Baka may mga insight ka. Hahaha, tumawa ng malakas ang itim na dragon, Kuya, ano ang pangalan mo? Pangalan. Ang pangalan ko ay Hong Dali, isa-isang ipinakilala ni Hong Dali, ang mas matangkad ay si Brother Levi, ang pulang buhok ay si Brother Blood Demon, at ang cool ay ang aking asong babae na si Liang. Ito ay si Sister Yehuayon. Sa wakas, ipinakilala ni Hong Dali si AKA, ito si AKA, siya ay anak ni Sister Chinyaw. Sa oras na ito, ang katawan ni Black Zhao ay nasa isang walang kapantay na estado ng kaginhawaan, at walang anumang kakulangan sa ginhawa. Hindi man lang siya natuwa, maging ang mga sugat na nakagat ni AKA sa katawan ay mabilis ding naghihilom. Sinabi niya sa napakasayang tinig, hahaha, Hong Dali, at ang iyong mga kaibigan. Salamat sa paalala, kinailangan ko, Wu Wei, para sa wakas ay maunawaan. 200 taon na ang lumipas mula nang ako ay natigil sa puntong ito. Ngayon, sa wakas ay naiintindihan ko, naiintindihan. Hong Dali, at ilang iba pa, narito ka mula ngayon. Aking Wu Wei alien na kapatid. Kung magkakaroon ka ng anumang kahirapan sa akin at sa hinaharap, mangyaring hindi ako mahihirapan sa iyo at sa hinaharap. Ha. Kabanata 988 Pagsulong. Nag-transform na parang dragon. Maging alien na kapatid ni Wu Wei. Nang marinig ang sinabi ng Black Dragon na si Wu Wei, labis na natuwa si Hong Dali at nakangiting sinabi, haha, kung ganoon, pwede ka lang. Kuya Wu Wei. Medyo sincere ang sigaw niya. Si Hong Dali, na mahilig sa hayop, ay may isa pang mabuting kaibigan. Kuya Hong Dali. Kuya Wu Wei. Isang tao at isang dragon ang nagbubulungan sa ilalim ng lawa, na nakakaramdam ng labis na kasiyahan. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumawa ang itim na dragon ay biglang nagsabi, Kuya, narito na tayo, dito tumutubo ang damong ng Yuningki. Kuya, humanda ka. Babuka ko ang aking bibig saglit, maaari kang lumabas at bunutin ang damo ng Yuningki. Kainin ang hanging damo sa iyong bibig upang ikaw ay mabuhay sa tubig at maiwasan ang pagkasakal hanggang sa mamatay. Okay, walang problema, haha. Matapos maramdaman na si Hong Dali at ang iba pa ay dumating sa kanyang bibig, ang itim na dragon ay ngumiti at sinabi, kapatid. Lahat, maghanda. Pagkasabi noon ay ibinuka niya ang kanyang malaking bibig na mahigit 10 metro ang haba. Ang Alien Beast Clan ay hindi kailanman magiging magkakapatid sa mga tao ng madali. Sa kabaligtaran, kapag naging magkapatid sila, magiging tapat sila. Hindi kailanman pagdudahan ni Hong Dali ang katapatan ng Black Dragon Wu Wei. Ang pinakamahalagang bagay ay talagang hindi siya natatakot sa tubig, kaya't maaari siyang manatili sa kanya.
Ibinuko ng itim na dragon na si Wu Wei ang malaking bibig nito, at agad na sumugod si Hong Dali, at agad na nakita ang ilang higanteng damo sa kanyang harapan na nagbubuga ng mahinang asol na liwanag. Ito ay isang higanteng damo na humigit kumulang 30 metro ang taas, nahahati sa 3 seksyon, bawat seksyon ay may 3 malalaking dahon, at sa tuktok ay isang kristal na malinaw na prutas. Ngunit nang makita ni Hong Dali at ng iba pa ang prutas, bigla silang nahiya. Ang prutas ay tiyak na isang magandang prutas, at ito ay dapat na bunga ng Mangyuchi condensing grass. Ang problema ay ang prutas na ito na naglalabas ng asul na liwanag ay talagang napakalaki. Halos 3 metro ang laki ng buong prutas, napakalaking bagay. Paano mo sasabihin sa kanila na magsimulang magsalita? Si Hong Dali ay nasa dilema, ngunit narinig niya ang itim na dragon na tumatawa sa gilid, "Kuya, nakalimutan kong sabihin sa iyo ngayon sa sobrang saya ko. Ang ipinakita ng Bright Moon condensing grass sa harap ng iyong mga mata ay talagang isang ilusyon. Ang aktwal na sukat nito ay halos kalahating metro lamang ang taas. Isa lamang itong ilusyon para maprotektahan ang sarili." Ang magkapatid ay natigilan noong sila ay nasa isip. Narinig ito. Talagang kamangha-mangha na ang Mangyuchi condensing grass ay maaaring gumamit ng gayong mahiwagang paraan upang maprotektahan ang sarili nito. Agad na lumangoy si Hong Dali at ang iba pa sa ilalim ng lawa, na hindi alam kung gaano ito kalalim, at hindi nagtagal ay nakarating sa mga ugat ng mintong Mangyuchi condensing grass. Iniunat ang kanyang kamay. Oo nga, habang iniunat ni Hong Dali ang kanyang kamay, agad niyang nahuli ang isang piraso ng damo na halos kasing kapal ng isang daliri. Hinawakan ni Hong Dali ang sanga ng damo at hindi nagtagal ay hinawakan ang isang bilog na piraso. Sa kaunting pagsusumikap, ang ilusyon ng malaking prutas sa tuktok ng Mangyuchi grass ay agad na nawala. Tiningnan ito ni Hong Dali at nakita ang isang asol na prutas na halos kasing laki ng hinlalaki niya sa kanyang kamay, naglalabas ng malabong bughaw na liwanag, napakalinaw at maganda. Sukdulan. Nagkatinginan ang lahat at tumanggo si Hong Dali. Pati si AKA kumain ng isa. Ang mga prutas. At nakaramdam ng ginhawa sa kanyang katawan. Paikot-ikot, ang 2 milyong butas sa buong katawan ay tumalon sa tuwa. Kasabay nito, lumabas ang boses ng system. Ang host ay kumakain ng bunga ng Bright Moon condensing grass. Ang sariling epekto ng host ay nananatiling hindi nagbabago, at ang mga epekto ng mga natalo ay na-upgrade. Kahit anong kainin natin, walang epekto pero ang epekto ng mga natalo ay talagang ina-upgrade. Napakaganda. Ang sistema ay nagsimulang magpaliwanag, ang mga ordinaryong tao ay makakakuha lamang ng kakayahang huminga sa tubig sa pamamagitan ng pagkain ng mga bunga ng Bright Moon condensing grass. Gayunpaman, bilang isang alibughang anak ng isang talunan, kailangan niyang magkaroon ng malakas na lakas upang maprotektahan ang alibughang anak, kaya ang kanyang tungkulin ay na-upgrade. Magagamit mo ang iyong kakayahan sa paghinga sa ilalim ng dagat, at kasabay nito, ang mga pore sa buong katawan mo ay maaaring dahan-daang sumipsip ng madilim na enerhiya sa universo upang palakasin ang iyong katawan. Banal na tae. Ang pag-upgrade na ito ay napakahusay. Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali sa gulat. Ang pagsipsip ng madilim na enerhiya sa universo ay hindi magagapi, hindi ba? Alam mo, pagkatapos ng pagsasanay sa Dark Energy Secret Book, magagawa mo lang ito pagkatapos maabot ang 1,000 mga katangian sa kabuuan. Absorb Dark Energy para palakasin ang katawan. Ngunit kung ang mga taong tulad nila ay maaari na ngayong sumipsip ng madilim na enerhiya upang palakasin ang katawan, ang threshold para sa antas ng bituin ay hindi umiiral sa lahat. Bakit napakahirap maabot ang antas ng bituin? Ito ay dahil ang threshold ay masyadong mataas. Nagsasanay ang mga tao hanggang umabot sila ng 7 o 800, at napakahirap na maipan ang mga katangiang iyon. Halimbawa, ang isang black level na peripheral noble, na may lahat ng katangian na 500, ay naglilinang ng Dark Energy Secret Code, kumakain ng ilang makalangit na materyales at makalupang kayamanan, at idinagdag ang mga ito. Hindi ko alam kung gaano karaming lakas tao, materyal, at pinansyal na mapagkukunan ang kailangan para maabot ang huling 200 na katangian. Bakit napakahirap makamit ang antas ng bituin sa ordinaryong uri? Dahil ba dito? Iba na ngayon. Ang madilim na enerhiya ay maaaring masipsip bago pa man maabot ang antas ng bituin. Ang pagtaas ng mga katangian. Lalo na, ang Hong Dali ay mayroon ding dobleng epekto ng dog-legged halo. Ito ay hindi ka panipaniwala, hindi ba? Tuwang-tuwa si Levi's at ang iba pa. Sa sandaling ito, ang itim na dragon sa tabi niya ay nagpakawala ng mahabang dagandong at nagsabi, "Haha," habang tinitingnan ang maaliwalas na anyo ng magkapatid sa tubig, "Sa palagay ko ang epekto ng Bright Moon condensing grass ay naidulot na, kaya nais kong batiin muna ang lahat ng mga kapatid." Ngumiti si Hong Dali at sinabi, "Maraming salamat, kapatid na Wu Wei." Mga kapatid, tumanggo ang itim na dragon sa napakalaking ulo nito at biglang nagsabi, "Kuya, hindi na ako makapaghintay. Nararamdaman ko na ang mga pagbabago sa katawan ko. Bakit hindi ko hayaang masaksihan ng mga kapatid ko ang pagbabagong ito sa akin bilang isang dragon?" Sandali lang. Kapatid, maaari bang? Tuwang-tuwa si Hong Dali at mabilis na nagtanong, "Kaya mo bang maging dragon?" "Hey!" Ngumiti si Zhao at sinabing, "Naliwanagan ako noon sa payo ng kapatid ko.
Ngayon, napakalaking pagbabago ang nagaganap sa katawan ko. Dapat okay na. Haha, mga kapatid, pagkatapos kumain itong Nungyutse condensing grass na nakakapag-transform ng anyo, malapit na kaming mag-transform ng kapatid ko bilang dragon. Dobleng kaligayahan ngayon, dobleng kaligayahan ang nandito, haha. Napangiti si Hongdali at sinabi, isa pang kagalakan na maging magkakapatid mula sa ibang lahi kasama si Brother Wu. Ito ang pangatlong kagalakan. Ang itim na dragon ay tumawa ng malakas at hinalo ang isang malaking umiikot na pugad sa ilalim ng tubig, ngunit nagbigay ito ng bakas ng Dazinki na mahigpit na pinrotektahan si Hongdali at sinabing, Kuya, magsisimulan na ako. Likas na napuno ng saya si Hongdali, ngunit nang magsasalita na sana siya, biglang bamulong si Levi sa tabi niya, pagbabagong anyo, nagbabagong anyo. Sa puntong ito, biglang naalala ni Levi's ang mga salita sa ika-4 na antas na, Sense Energy, sa Secret Book of Dark Energy. Tingnan ang mga bulaklak sa ambon, tingnan ang buwan sa tubig. Kung ang madilim na enerhiya ay dumadaloy ayon sa ninanais, kung gayon ang pakiramdam ng enerhiya ay magiging mahusay. Tingnan mo ang mga bulaklak sa ambon. Tingnan mo ang buwan sa tubig. 2 beses pang bamulong si Levi's, at biglang tumawa ng malakas at sinabing, Haha, young master, Kuya Wu, mukhang may isa pa akong sorpresa sa inyo mga kapatid. Ang itim na dragon na malapit nang mag-transform sa isang dragon ay biglang huminto at sinabing nagtataka, Kuya, mayroon ka pa bang sorpresa para sa akin? Sinabi ni Hongdali, Brother Levi, papasukin mo ba? Malamang, ngumiti si Levi at binigyan ng kamao ang itim na dragon sa tubig. Sinabi niya, salamat, kapatid na Wu, sa iyong payo. May ilang bagay na hindi ko lubos na nauunawaan noon tungkol sa aking paglilinang, ngunit ngayon ay naiintindihan ko na sila. Hindi masyadong naintindihan ni He Jiao ang sinabi niya, pero at least alam niya na talagang may napala siya, at agad siyang natuwa. Sabi, hahaha, ang mga kapatid na ito ay talagang mga henyo. Binabati kita, kapatid. Nagkatinginan sila, pagkatapos ay nagkatinginan at nagtawanan, tuwang-tuwa, tulad ng isang grupo ng mga tao na nakakuha ng kanilang paborito. Mga laruan para sa maliliit na bata. Si Hongdali ay tumawa ng malakas na siya ay nalagutan ng hininga at sinabing, Brother Wu, handa ka na ba? Ang itim na dragon ay tumatalon-talon din sa tubig sa tuwa, pataas pababa. Tumango si Kwang at nakangiting sinabi, matagal na akong handa. Kay Kuya Levi. Ikaw naman. Tumingin muli si Hongdali kay Levi. Pareho. Tumawa si Levi's. Kung gayon, magsimula tayo. Sigaw ng malakas na boses. Agad namang pumikit si Levi's at nagsimulang mag-isip. Tingnan ang mga bulaklak sa ambon, tingnan ang buwan sa tubig. Hitsura ng ilusyon. Sa ibabaw, ang tatlong ito ay tila walang koneksyon, ngunit sa katunayan, sila ay malapit na konektado. Ang nakakakita ng mga bulaklak sa ambon ay upang makita ang kakanyahan sa pamamagitan ng mga fenomena, at ito ay totoo. Ang pagtingin sa buwan sa tubig ay tumitingin sa anyo sa pamamagitan ng kakanyahan, na hindi totoo. Ang ilusyon ng hitsura ay nangangahulugan na ang katotohanan ay nakatago sa loob ng mali, at ang mali sa loob ng totoo. Tama at mali. Virtual at totoo. Virtual reality. Ang madilim na enerhiya sa universo ay pumapalit sa pagitan ng virtual at tunay, na dumadaloy ng walang hadlang. Dahan-daang isama sa lahat ng mga selula sa katawan. 2 milyong pores sa buong katawan ang humihinga at lumabas. Umikot at damaloy. Ang ibig sabihin ng exhale ay lumabas, ang ibig sabihin ng inhale ay ang pagpasok. Sa pagitan ng mga paghinga, ang bilis ay naging mas mabilis, at ang madilim na enerhiya ay pumasok at lumabas, na dumadaloy sa buong katawan sa isang iglap. Ang hindi pisikal na katawan ay hindi makalaban dito. Ang nakakagulat na madilim na enerhiya ay maaaring pumutok kay Levi nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Ngunit kinokontrol ni Levi's ang napakalakas na dark energy na ito, at ang mga selula sa kanyang katawan ay sumipsip at umikot na parang libu-libong ilog. Maging mapagparaya sa pagkakaiba-iba, ang pagpaparaya ay isang kabutihan. Ito ay dumadaloy sa lahat ng mga selula sa katawan, at sa wakas ay inilabas mula sa katawan sa pamamagitan ng mga pore sa paligid ng katawan, na nagsasama sa Zhejiang Lake na may radius na higit sa 300 kilometro. Virtual, para sa sirkulasyon. Totoo, para sa pagsipsip. Sa pagitan ng virtual at tunay, ang makapangyarihang madilim na enerhiya ay dumadaan sa katawan. Ang madilim na enerhiya ay maaaring kontrolin ng higit at mas madali. Ang malaking itim na dragon sa gilid ay mabilis na lumiliit. 1,000 metrong itim na dragon. 500 metrong dragon. 100 metrong berdeng dragon. Ang malaking ulo, na sa una ay halos 20 metro ang diametro, ngayon ay halos 3 metro kwadrado na lamang. Ang isang kristal na puting mahabang sungay sa noo ay nakaturo pasulong, at ang malajade na mga sungay sa magkabilang panig ay umaabot sa likuran. Ang orihinal na mabangis na mukha ay naging makapangyarihan at nangingibabaw. Pagtayo, ang 2 mahabang balbas ng dragon ay nagpapadama sa mga tao ng bakas ng katahimikan at kapayapaan, at ang mga bundok ay tumangala. Ang kaliskis sa buong katawan ay kasing itim ng tinta at naging dark blue. Ang tiyan ay natatakpan ng gatas na puting kaliskis. May 6 na kuko sa buong katawan, 4 sa harap at 2 sa likod.
Ang mga braso ng dragon ay may puting balahibo sa mga balikat, ang likod ay natatakpan ng gatas na puting palikpik ng likod, at ang buntot ng dragon ay 4 na talampakan ng haba. Natatakpan ito ng mahabang gininto ang balahibo at napakaganda. Maaari itong lumitaw o itago, maaari itong maging manipis o malaki, maaari itong maikli o mahaba. Ang vernal equinox ay umakyat sa kalangitan, ang taglagas na equinox ay sumisid sa kailaliman, maaaring tumawag sa hangin at ulan, at makapangyarihan sa lahat. Isa itong huwad na dragon. Iningatan ng itim na dragon ang mga salita ni Hong Dali, at pinanatili ang bakas ng kailanawan at kabaitan sa kanyang puso mula simula hanggang wakas, at sa wakas ay nalagpasan ng bottleneck at naging kung ano siya ngayon, isang Diyos na mahusay sa pagbabago, maaaring gumawa ng mga ulap at ulan, at makinabang sa lahat ng bagay, isang tunay na dragon. Kapag nakatagpo siya ng hangin at ulap, nagiging dragon siya. Dumating sa mundo ang totoong dragon. Xinglong. Ang 5 elemento ng tubig. Isang tunay na fetish. Kabanata 989 na pagsakay sa berdeng dragon. Ang martial power ng itim na dragon ay naging dragon nang makasalubong nito ang hangin at ulap, at ang Levi's ay tunay na nakapasok sa ika-4 na antas ng Sense Energy sa Secret Book of Dark Energy. Ang pagkakaiba lang ay oras. Hanggat kumakain siya ng mas natural at makamundong kayamanan na maaaring magpapataas sa kanyang mga katangian, walang problema ang opisyal na tumuntong sa star level threshold. Nagkatinginan ng ilang tao at isang dragon sa tubig at muling tumawa ng malakas. Ang orihinal na itim na dragon at ngayon ay pinaikit pa ng berdeng dragon ang kanyang nakangiting mga mata at sinabing, iyon na. Naramdaman ni Levi ang malaking pagbabago sa loob ng kanyang katawan, tumingin siya kay Qinglong Wei, na naging tunay na dragon, at sinabing, congratulations to Brother Wu Wei for successfully transforming into a dragon. Pagkatapos sabihin ito, mataimtim niyang tiningnan si Hong Dali at nakangiting sinabi, Young Master, salamat. Taos puso ang pasasalamat na ito, orihinal na gustong malagpasan ni Levi ang threshold na ito, ngunit hindi niya alam kung gaano katagal bago ito ma-master. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng pagkakataon, isang pambihirang tagumpay ang nakamit, na talagang isang malaking kagalakan. Hehe, swerte, mas swerte mo, hehehehe. Ang pasasalamat ni Levi ay nagpahiya kay Hong Dali. Kinapa niya ang kanyang ilong, tumingin sa paligid, at sinabing, Brother Wu Wei, ang mga katangian ng mga kaibigan kong ito medyo mas mababa, kita mo. Ang manipis na ulap na sumasakit sa Wu Wei sa loob ng halos 200 taon ay tuluyang nawala ngayon. Mabuti ang kalooban ni Wu Wei, tumawa ng malakas, at nagsabi, walang problema, ang lawa ng Zeon na ito ay naging mas maunlad sa paglipas ng mga taon. Maraming mga kayamanan mula sa langit at lupa na hindi ko na magagamit, kaya ibibigay ko ito sa iyo. Sa oras na ito, si Hong Dali ay gumagala sa buong ilalim ng Zeon Lake, at mayroong lahat ng uri ng espiritual na kayamanan na nagpabuti sa kanyang mga katangian. Gaano man karami ang kinuha mo, pagkatapos ng lahat, kapag nakolekta silang lahat, ang mga katangian ng demonyong dugo ni Levi na sina Liang at Yehuayon ay tumataas. Ang kay Levi ang pinakamataas. Matapos isama ang halo, ang kabuuang katangian ay 2,002. Ang iba ay 3 milya ang layo, at ang dugong demonyo ay may 1,008 katangian. Si Liang ay mayroong 1,006, at si Yehuayon ay may 1,004. Siyempre, si Hong Dali ang pinakakabukiran, at nasa kanya pa rin ang lahat ng katangian ng 100. Well, huwag mag-alala tungkol sa mga detalyeng iyon. Anyway, sa isang pangungusap, opisyal na nakapasok ang Levi sa stellar level, at ang blood demon na sina Liang at Yehuayon ay pumasok na rin sa stellar level. Antas ng threshold. Nang makitang masaya si Hong Dali at ang iba pa, maganda rin ang mood ni Wu Wei, ngayong tapos na ang elixir. Medyo nag-atubili siyang paalisin si Hong Dali at ang iba pa. Biglang lumitaw ang kanyang malikot na puso, at commanded siya kay Hong Dali, mga kapatid, dadalhin ka ng aking kapatid upang makita ang tanawin, gusto mo bang pumunta? Agad na tumanggo si Hong Dali at nakangiting sinabi, syempre kailangan kong umalis. Kung hindi ka pupunta, wala lang. Ngumiti si Levi at tumugon, kung pupunta ka sa wala, sino ang hindi pupunta? Dugo demon, kung pupunta ka, pupunta rin ako. Napangiti si Yehuayon, sabay na tayo. Ayan, hayaan mo akong buhatin ka. Hahaha. Tumawa ng malakas si Wu Wei, at nang maupo si Hong Dali at ang iba pa, lumundag sila sa tubig at umakyat sa langit. Sa spaceship kung saan naroon ang 3 Leishis, si Leishi ay patuloy na nakatingin sa holographic projection ng mga imahe sa paligid ng Zeon Lake, nakasimangot at sinabing, si Hong Dali at ang iba pa ay talagang kinakain. Bakit nandito pa rin sila ngayon? Hindi ka pa lumalabas. Magiging mahirap kung talagang kinakain ka. Mataimtim na sinabi ni Linya, mahirap para sa atin na ipaliwanag ito kung hindi natin nakikitang buhay ang katawan. Kung alam ko lang iyon. Ang sarap pumunta sa kanya. Medyo nanlumo si Gang Hong, sayang. Nag-uusap sila. Biglang gamulong ang buong ibabaw ng Zeon Lake, at pagkatapos ay nagkaroon ng malakas na kalabog, at isang berdeng anino ang bumaril diretso sa langit mula sa isang tao, na nakagugulat libo-libong milya ang layo. Ito ay Thunder Snake ay natigilan saglit, ang itim na dragon ay naging dragon.
Ang mga nakapaligid na maharlika na mahigpit na sinusubaybayan ang ibabaw ng lawa sa paligid ng Zeon Lake ay sabik na naghihintay kay Hongdali upang makita kung siya ay mabubuhay. Hindi ako makaalis sa tubig, bigla kong naramdaman ang panginginig ng buong Zeon Lake. Habang nagtataka lang ako, bigla akong may nakitang green light na sumasabog sa malayong lugar. Ang buong ibabaw ng Zeon Lake ay sumabog, at isang linya na halos 21 malaking alon na mahigit 10 talampakan ang taas ay kumalat mula sa gitna hanggang sa magkabilang panig. Hindi niya napigil ang sumigaw, "Mag-ingat kayong lahat, lalabas na ang itim na dragon." Habang sumisigaw siya ay biglang nanlaki ang mata niya. Kasabay nito, hindi mabilang na mga tao may sumigaw mula sa gilid, "Dragon!" Isa itong dragon. Xinglong. Napatingin ang lahat sa direksyon ni Xingguang. Laking gulat nila na nakalimutan pa nilang may malaking alon na paparating sa kanila. Higit pa rito, patuloy siyang bumubulong sa kanyang bibig, "Diyos ko, tama ang nabasa ko, tama ba?" Dinala ni Qinglong Wuwei si Hongdali at 5 iba pa diretso sa mga ulap sa kalangitan, ibinuka ang kanyang malaking bibig, at nilamon ang mga ulap at nagluwa ng ambon. Pag-alagala sa kalooban, malaya at walang direksyon. Ang katawan ay namamaga sa bagyo, nilalamon ang mga ulap at ambon mula sa itaas, at sinisipsip ang singaw ng tubig mula sa ibaba. Ibinuka ni Wu Wei ang kanyang napakalaking bibig, at sa isang hininga lang, ang tubig mula sa Zeon Lake ay lumundag sa kanyang bibig. 100 metrong dragon. 1,000 metrong dragon. 10,000 metrong dragon. Hindi ba bagay lang si Jinlin sa pond? Nagiging dragon ito kapag nakatagpo ng bagyo. Ang palaging malabo na fog sa itaas ng Zeon Lake ay agad na nawala. Ang araw ay sumisikat. Ang lahat ng mga ibon ay huni. Si Wu Wei ay umuungal ng mahabang panahon, at ang dragon ay umuungal ng libu-libong milya ang layo. Ang lahat ng mga hayop ay sumasamba. Si Hongdali at ang iba pang 5 tao ay matatag na nakaupo sa likod ni Wu Wei, na buong mundo ang tanaw. Tinatanaw ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Lahat ng bagay sa mundo ay kasing liit ng langgam. Isang bahaghari ang nagmumula sa pagitan ng langit at lupa. Hindi maipaliwanag na kahanga-hanga. Biglang naliwanagan at natahimik sa puso ko. Umakyat sa taas at tumingin sa malayo. Sumakay sa berdeng dragon. Si Qingluan, na nasa malayo sa higanteng bundok, ay agad na nagmulat ng kanyang mga mata at nagulat na sinabi, "Naging dragon si Wu Wei." Sa sandaling naisip niya ito sa kanyang isip, agad siyang sumugod palabas ng buong katawan. Ang kanyang bilis ay napakabilis, at siya ay nasa itaas ng langit sa isang kisap mata. Ang kanyang katawan ay namamaga sa hangin, at sa isang iglap ay naging higit sa 5,000 metro ang haba niya. Sa isang haplos, lumipad siya ng diretsyo patungo sa direksyon ni Wu Wei. Mabilis na lumipad si Qingluan, at sa ilang paghinga lang, narating niya ang tuktok ng Zeon Lake. "Wu Wei, congratulations!" Sa sandaling makita ni Qingluan si Qinglong Wu Wei, isang mahinang boses ang biglang dumating, "Hindi ko inaasahan na magiging dragon ka ng ganoon kabilis. Akala ko aabutin ito ng kahit ilang daang taon. Haha, kagalang-galang Ginoo. Naiintindihan ko." Tumawa si Wu Wei at sinabing, "Salamat sa mabubuting kapatid kong ito, hindi magiging madali para sa akin na mag-transform sa isang dragon." "Dali, tama ang nakita ko." Tumingin si Qingluan sa kanya. Si Hongdali, na nakaupo sa itaas ni Wu Wei, ay mahinang nagsabi, "Ikaw ay talagang isang napakatalino na bata, at ang iyong swerte ay ang pinakamahusay na nakita ko sa aking buhay. Ngunit kung ikaw ay higit na namumukod-tangi, mas maraming hamon ang iyong mararanasan, at ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali. Sige, mag-ingat ka." "Hoy, Sister Qingyao, naiintindihan ko." Napangiti si Hongdali. "Palaging hindi komportable para sa amin na makialam sa mga labanan sa pagitan ninyong mga tao." Tumingin sa ibaba si Qingluan at walang magawang umiling, "Ito ay isang kasunduan sa pagitan natin at ng mga tao, kaya maaari ka lamang umasa sa iyong sarili. Masisiguro ko lang na hindi kita tutulungan, ngunit hindi ko rin sila tutulungan." Alam ko, walang pakialam na ikanaway ni Hongdali ang kanyang kamay, "Okay, Sister Qingyao, huwag kang mag-alala, kakayanin ko ito, haha." "Oo," tumanggo si Qingluan, "tandaan, kung may mangyari dito, pumunta ka sa akin. Ang makukulay na Dragon King na si Dicky ay naghihintay na tulungan mo siya." Nang sabihin niya ito, kumurap siya kay Hongdali sa isang kakaibang paraan, "Maaari kang mag-teleport ng direkta. At hindi magagamit ng mga matataas na maharlika ang Star Destroyer Cannon doon. Ano ang hindi malinaw tungkol dito?" Ang ibig sabihin ni Qingluan ay kung hindi mo ito kayang suportahan, lumapit ka sa akin at i-teleport kita pababa. Isang lugar. Hahaha, kahit hindi niya ito nasabi ng malinaw, napakatapat pa rin ang katawan niya. "Okay, pagkatapos ipaliwanag ito, sinabi ni Qingluan, babalik muna ako, mag-ingat sa lahat." "Hahaha, salamat, Sister Qingyao." Nakangiting tumanggo si Hongdali, "Sister Qingyao, sige at gawin mo ang iyong trabaho, ayos lang ako dito." Pagkaalis ni Qingluan, tumingin si Wu Wei sa siksikang tao sa ibaba at sinabing, "Brother Dali, nandito ba ang mga bastard na ito para guluhin ka?" "Ah, oo." Tumanggo si Hongdali, "Maliit na problema lang. Katamtaman ang mga taong ito. Walang problema kaming 5. Pambubuli sa kapatid ko, death penalty."
Galit na galit si Wu Wei at sinabing, may kasunduan ang inyong kamahalan sa inyong mga tao na huwag lumahok sa inyong panloob na pakikibaka, ngunit ako ay hindi. Kung maglalakas loob itong mga Moldita na ay bully ang kapatid ko, kakainin ko silang lahat. Siya ang tumutupad sa kanyang salita. Ang dati niyang kabuktutan ay alam ng halos lahat, maliban kay Hong Dali, na hindi alam ang tungkol dito. Bagamat naging dragon na siya ngayon, hindi pa rin gaanong nagbago ang kanyang mabangis na kalikasan. Excuse me, Kuya Wu Wei, mabilis na putol ni Hong Dali, actually, mas maganda kung tulungan mo ako, kuya, pero nag-transform ka lang bilang dragon. Kung masyadong mabigat ang pagpatay, masama kung makakaapekto ito sa future practice mo. Gawin na natin ito sa ngayon. Kung hindi ko kayang tiisin, please help me, Kuya Wu Wei. Mabuti kung si Wu Wei ang kumilos, ngunit kung ito ay dahil sa kanyang sariling impluensya. Hindi maganda ang practice ng Wu Wei. Anyway, grupo lang sila ng peripheral nobles, so. Hindi ko man sila kayang talunin, lagi akong makakatakas. Kung gayon. Okay, malungkot na tumanggo si Wu Wei, nakatakda silang maging maswerte. Gayunpaman, maiiwasan nila ang parusang kamatayan, ngunit hindi sila makakatakas sa parusa ng buhay. Lunurin ko sila. Sabi ni Wu Wei, huminga ng malalim, at natakpan ang buong Zean Lake. Sinipsip niya ang kalahati ng tubig sa loob. Pagkatapos ay nagkaroon ng mabangis na pagsabog, at biglang napuno ng ulap at ambon ang buong kalangitan, kumikidlat at kumulog, at tinakpan ng dumadagandong na baha ang kalangitan. Ang Zean Lake ay 100 milya sa radius, at tinakpan ng tubig ang Jinshan Mountain. Dumagundong. Nahaharap sa napakalakas na kapangyarihan, halos hindi makahawak ang mga maharlika sa paligid, habang ang mga mahihina ay agad na natamba, at marami ang natangay ng daan-daang metro ang layo ng baha sa isang napakahiyang estado. Diyos ko! Ang 3 tao mula sa Razor ay tumingin sa eksenang ito at labis na nabigla. Ang itim na dragon na ito ay talagang napakalakas pagkatapos mag-transform sa isang dragon. Tinitigan ni Thunder Snake ang holographic projection habang nakadilat ang mga mata, naging dragon lang, tapos yun na. Hindi katakataka na nagulat siya, itong itim na dragon ang kanyang lakas, ngayon ay tila, masyadong nakakatakot. Tingnan mo, si Hong Dali. Itinuro ni Linya ang malaking ulo ni Wu Wei nang may takot, si Hong Dali at ang 5 pa ay narito na. Itong Hong Dali, napakaswerte ba niya? Naabutan lang niya ang itim na dragon para mag-transform sa isang dragon. Parang hindi makapaniwala si Thunder Snake, ang bird-ugong ito na pumatay kay Malong ay maaari talagang maging kaibigan ng Black Dragon. Kabanata 970 Ice Soul Stone. Ang isang baha sa Wu Wei ay nagpabawas ng kahihiyan sa lahat ng mga maharlika sa paligid malapit sa Zean Lake, nag-iwan lamang ng iilan na talagang makapangyarihan, at umasa sila sa kanilang sariling mga kakayahan o lakas upang makatakas sa sakuna. Sa gitna ng karamihan, tumingin si Xiao Shengji sa direksyon ng Zean Lake, isang malamig na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Ang Hong Dali na ito ay may kaunting lakas, o marahil siya ay maswerte. Bahagyang ipinikit ni Xiao Shengji ang kanyang mga mata at palihim na sinabi, bihira talaga na magkaroon ng ganoong swerte na makatagpo ng isang itim na dragon na nagiging dragon. Pero okay lang, basta papatayin mo siya, pagdating ng panahon, magiging mas mabuti pa ang reputasyon ko, at pagkatapos ay magiging mas mahalaga ako kapag nakarating na ako sa mataas na antas ng Noble Headquarters. Gayunpaman, hindi muna ako magmadali. Tingnan mo muna siya. Ang dahilan kung bakit may ganoong tiwala si Xiao Shengji. Dahil may nadiskubre siyang kayamanan sa isang pakikipagsapalaran noon. Isang tunay na kayamanan. Iyon ay isang Pulse Heiress na ibinagsak ng isang dayuhan noong nakaraang 10,000 taon na digmaan. Ang Pulse Heiress na iyon ay mukhang walang kakaiba sa ibabaw, ngunit ang nakatagong kapangyarihan nito ay napakalaki. Maaari itong maging sanhi ng mga tao na sumabog ng 15 beses ng kanilang lakas sa isang iglap. Ganap na 15 beses. At ang tagal ay 10 minuto. Ang oras ng paglamig ng kakayahang ito ay 48 oras, na 2 araw. Ang epekto ng bracelet na ito ay ang pinakamalaking asset ni Xiao Shengji. Kulang na lang siya sa isang pagkakataon ngayon, isang pagkakataon na magbibigay daan sa kanya upang pumailang lang sa langit. Kailangan niya ng isang disenteng kalaban para pumatay ng isang kaaway na kahit ang matataas na ranggo ay binibigyang importansya sa ilalim ng spotlight. Sa ganoong paraan, makapasok siya sa punong tanggapan ng mataas na ranggo ng mga maharlika at pagkatapos ay sumailalim sa espesyal na pagsasanay. Nang walang anumang pagmamalabas. Gamit ang bracelet na ito, mararating ni Xiao Shengji ang stellar level. Kahit na ang pinakamataas na cadre ng 13 ay maaaring hindi niya kalaban. Sa una, nag-aalala siya tungkol sa bagay na ito, pagkatapos ng lahat, mahirap makahanap ng isang kaaway na may sapat na timbang, ngunit ngayon, lumitaw si Hong Dali. Hong Dali, tumawa si Xiao Shengji, ikaw ang magiging stepping stone ko para maabot ang langit mula ngayon, hahaha. Sa kabilang panig, mayroong isang maliit na pangkat ni Tang Moxen at iba pa. Bumaba sila sa kuwebo kung saan sila dinala ng maliit na Ice Blue Rabbit. Pagdating sa loob, natuklasan ko na may ibang mundo talaga sa loob ng kuweba. Ang kuweba ay napakaliit noong una, at maaari ka lamang gumapang pasulong.
Ngunit pagkatapos gumapang pasulong sa loob lamang ng 100 metro, nagsimula itong unti-unting lumaki. Hindi nagtagal, tumaas ang taas sa mahigit 1 metro. Umakyat pasulong ng 1 pang 12 metro, na maabot ang taas sa oras na ito. Mga 2 metro na ang haba nito. Mukhang napakahiwaga dito, bulalas ni Tang Moxon habang nakatingin sa kuweba na lalong naging maluwang habang bumababa siya, sino ang mag-aakala na may ganoong kalaking kuweba sa ilalim ng lupa? Oo, ang mundo ng paglikha. Ito ay mahiwagang, iyon lang. Tiningnan ni Lucifer ang nakapalibot na tanawin at tumango, talagang pambihira. Napansin mo ba na kung gaano kalalim ang kuweba, parang mas malamig ito? Maganda ang ventilasyon, mahinang sabi ni Lin Chuyin, ang kasalukuyang temperatura ay mga 15 degree. May mga hayop ba na naninirahan dito? Sabi ni Zhang Yi. Siyempre, hindi masagot ng Ice Blue Rabbit ang mga tanong nila. Nanguna lang ang maliit na lalaki, ngunit sa pagkakataong ito, pagkatapos maglakad ng mga ilang daang metro, hindi na ito ng ahas na lumakad pa. Sa oras na ito, ang temperatura sa paligid ay bumaba sa ibaba ng 0, at ang magaan na pinaggapasan ng yelo ay nagsimulang mabuo sa mga pader ng bundok. Medyo malamig, tiningnan ni Tang Moxon ang maputing hininga na kanyang ibinuga at sinabing, hindi ko talaga alam kung saan ito sa ibaba. Pero sabi nga, may mga halimaw kapag nagkamali. Pakiramdam ko ay may magandang bagay dito. Dapat lang. Tama. Tumango si Lucifer, sige at tingnan natin. Ang Ice Blue Rabbit ay hindi nang ahas na pumunta rito, kaya sila Tang Moxon at ang dalawa pa ay maaari lamang sumulong ng mag-isa. Hindi ko alam kung gaano kalalim itong underground cave. Mahigit kalahating oras akong naglakad sa buong daan. Sa oras na ito, ang temperatura ay unti-unting bumababa. Sa wakas, pagkatapos lumiko sa isang kanto, lahat ay napatingin sa eksenang nasa harapan nila. Natigilan silang lahat. Isa itong malaking kuweba na mahigit 30 metro ang taas. Hindi karaniwan na magkaroon ng ganoong kalaking kuweba sa ilalim ng lupa. Ang kakaiba ay nasa gitna ng kuweba, mayroong isang nagyelo na plataporma, na napapalibutan ng isang pool na hindi alam ang lalim. Sa labas, ang lahat ay natatakpan ng puting hamog na nagyelo, na mukhang kakaiba. Siyempre, walang pakialam kung kakaiba ang kapaligiran o hindi. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa nagyelo na plataporma sa gitna. Dahil sa mismong frozen na platform, mayroong isang maliit na mapusyaw na asul na bato. Ang maliit na bato ay naglalabas ng ambon. Hindi na kailangang sabihin, tiyak na ito ang Soul Stone. Soul Stone? May Soul Stone talaga. Nanlaki ang mga mata ni Tang Moxon, at tinitingnan ang mga katangian, ito. Ito ay dapat na isang Ice Attribute Soul Stone. Hinawakan ni Lucifer ang kanyang baba, Miss Zinxon, sa virtual na mundo, napapalibutan ka ng mga elemento ng katangian ng tubig, at ito ay isang batong kaluluwa na may katangian ng yelo. Well, ito ang kalooban ng Diyos. Hehe, swerte mo kung kasama mo si Dali. Si Tang Moxon ay halatang nasa mabuting kalagayan, bueno, susubukan ko ba ito? Yeah, sabi ng iba. Sa virtual na mundo, pinalibutan ni Tang Moxon ang salamangkero ng mga elemento ng katangian ng tubig. Ngayon ay nakatagpo niya ang Ice Soul Stone sa totoong mundo. Ang batong ito ay ginawa para sa kanya. Kung hindi niya gagamitin, sino? Sandali lang. Pinigilan ni Lin Chuyin si Tang Moxon. Naglakad siya papunta sa bilog ng mga pool at tumingkayad. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang thermometer tester mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa tubig, bueno, 128 degree sa ibaba ng 0. Tubig sa minus 128 degree. Ate Hatsune, dala mo talaga to. Si Tang Moxon ay natakot, ang tubig na ito ay 128 degree sa ibaba ng 0. Kung ikaw ay nakikibahagi sa agham at teknolohiya, natural na kailangan mong magdala ng maliliit na instrumento. Naisip ni Lin Chuyin na ito ay normal, ito ang pool, paano tayo tatawid? Ang tanong na ito ay talagang nabigla sa lahat sa pagkakataong ito. Ang tubig ay 128 degrees below zero, at siguradong mag-freeze ka hanggang mamatay sa isang iglap. Hindi, pwede ba akong tumalon? Napakataas ng mga katangian ni Zhang Yi, kaya talagang walang problema para sa kanya na tumalon sa ganoong kalayuan. Huwag kang mag-alala pa. Nag-isip sandali si Lin Chuyin. Sa pagkakataong ito ay kumuha siya ng screwdriver at ibinigay kay Zhang Yi, itapon mo at subukan. Okay. Kinuha ni Zhang Yi ang screwdriver at inihagis ito ng malakas. Ang distornilyador ay bumaril patungo sa nagyelo na plataporma na parang bala, at pagkatapos, na-freeze ito sa isang iglap. Ito. Sa pagkakataong ito ang lahat ay natulala. Mula dito, malinaw na makikita na ang Soul Stone na ito ay tiyak na may katangian ng yelo, at ito ay napakalakas, mas malakas pa kaysa sa kakayahan ni Li Tianxing. Ngunit ang gayong kaluluwang bato ay makikita lamang ngunit hindi mahawakan, na sadyang nagpapabaliw sa mga tao. Ano ang dapat nating gawin? Sabik na tumalon si Tang Moxon. Ang tubig ay 128 degrees sa ibaba ng 0, at ang platform ay magyayelo kaagad kapag nahawakan ito. Ito ay isang ritmo na maaaring mabaliw sa mga tao. Marahil, maaari tayong mag-imbita ng tulong mula sa ibang bansa. Hinawakan ni Lucifer ang kanyang baba, biglang lumakad papunta sa pool, tumingkayad, at sumigaw sa tubig, hoy, may buhay pa ba?
Kung meron, lumabas ka kaagad, young masters, my wife needs help. Lahat, iyan ba ang sinabi mo? Namula si Tang Moxon, hindi ako malakas na asawa. Oo, wala pa ako. Siyempre, hindi na mahalaga kung mayroon siya o wala. Ang mahalaga ay na pagkatapos ng boses ni Lucifer na sumigaw, ang tubig, ay nagkaroon talaga ng ilang paggalaw. May buhay ba talaga sa tubig? Agad namang nanlaki ang mata ng lahat. Maaari bang umiral ang mga nabubuhay na bagay sa tubig sa -128 degrees? Napakabaliw ng mundong ito. Maya-maya ay lumitaw ang isang madilim na anino sa pool. Ang itim na anino ay halos 1 metro ang laki. Hindi ko alam kung ano yun, ngunit malabo kong nakikita na mayroon itong 2 kamay at 2 paa. Ang mga kamay at paa ay hindi mahaba o malaki. Ang ulo at katawan ay konektado sa isang linya. Ngunit katulad ng mga dolphin. Meow. Hindi nagtagal, ang itim na figure ay lumabas sa tubig. Tunay na ito ay katulad ng isang dolphin. Puti ito, at ang mga kamay at paa nito ay medyo malapit sa isang penguin. Tiningnan ni Lin Chuyin, ito ay kabilang sa order Penguinidae, dolphin penguin. Lahat. Anong klasifikasyon? Kuya, tumingin si Lucifer sa dolphin at penguin sa kanyang harapan, ito ang kasintahang babae ng young master na si Hong Dali. Kailangan niya ang tulong mo ngayon, nakikita mo ba ang batong iyon sa banda roon? Maaari mo bang ilagay iyan, dalhin mo dito? Miwo, parang naiintindihan niya ang mga salita ni Lucifer, ang dolphin at penguin ay direktang bumalik sa tubig. Nang muling lumitaw, nakarating na ito sa nagyelo na plataporma at itinaas ang soul stone ng sabay-sabay. Nakuha ang soul stone. Meow, matapos ibigay ang soul stone sa kamay ni Tang Moxon, ang dolphin at penguin ay muling tumili at bumalik sa tubig. Magaling. Kinuha ni Tang Moxon ang soul stone, tumingin sa paligid, at pagkatapos ay tumingin kay Lin Chuyin. Well, ito ay para sa iyo. Pagkatapos ay naglabas si Lin Chuyin ng kutsilyo sa kanyang bulsa. Lahat. Kaban ba ng kayamanan ang bulsa mo? Pinutol ang kanyang daliri, ipinikit ni Tang Moxon ang kanyang mga mata. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ang kanyang buong pagkatao ay dumanas ng napakalaking pagbabago. Ang mga damit na orihinal na binili niya ay unti-unting nagbabago. Nang mapalitan na ang lahat ng damit sa kanyang katawan, diretsyong tumingin ang lahat. Isa itong ice blue na damit na may ice blue translucent cape sa likod. Ang mga windbreaker ng Black Level Peripheral Nobles ay hindi nagbago, ngunit ang kulay ay nagbago sa ice blue. Si Tang Moxon ay mayroon na ngayong itim na buhok at nagyayelong asul na mga templo na mahinang nakabitin. Mas lalo siyang gumanda kaysa dati. Hehe, parang ganon. Tumawa si Tang Moxon, at pagkatapos ay marahang itinaas ang kanyang kamay, snowman. Biglang gumulong ang isang blizzard mula sa lupa, at nang huminahon ng hangin, isang snowman na may taas na 2 metro ang biglang lumitaw. Paparating na ang taong yari sa nyebe. Ang taong yari sa nyebe lamang ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay talagang buhay ang taong yari sa nyebe. End of this chapter.